Ako po si Cyril Rodriguez, taga Cavite po. May taga Cavite ba dito? Saan po? Tansa? Okay. Taga Tansa rin po ako. Tansa, Cavite. Graduate po ako 1998, high school, St. Augustine. After graduation, I took up engineering course, IT course, computer po sa San Sebastian College, Cavite City. Kasi noong mga time na yun, trend po yung IT. Tama, 1998. Graduate po ako 2003. Ang problema ko, hindi na daw IT yung in-demand, nursing na daw. Wala na magagawa, nandun na, tinapos ko na. Of course, ang advice sa mga parents natin, anak, mag-aral ka mabuti para pagka-graduate mo, makapaghanap ka ng magandang. First job ko po sa EPSA, isang industrial park sa Cavite na may mga foreign investors. Nag-work po ako sa isang Japanese company, manufacturing. Sa opisina po, unang trabaho ko, excited ako. Sabi ng nanay ko, mahalin mo yung unang trabaho mo, anak. Kasi pang matagalan yan. So tumagal naman ho kahit paano, tumagal ho ko ng mga 3 buwan. After 3 months, I resigned kasi feeling ko kulang yung kinikita ko base sa kakayahan ko. And most of you na-experience na yung ganung pakiramdam. Tama, no? After I resigned, look for another job. Wala akong makita dito, nag-decide ako mag-abroad. Filipinos' primary option is to go outside kasi ang mindset natin, pag nakapag-ibang bansa ka, maganda yung kita. Tama, no? So, nag-work po ako sa US, California. Familiar po ba kayo sa San Francisco? Okay, hindi po doon yung katabing state noon, Union City. Nag-work po ako sa isang mall. Kumbaga dito para siyang Save More, parang Pure Gold. Ang pangalan ng mall doon, Target Mall. Ang trabaho ko po, isa po akong overnight stalker. Sa Tagalog, kargador. Sabi ni Tita Sosyal. Bilang isang kargador, kumikita po ako ng mga 150,000 to 200,000 pesos. Pag kinonvert mo. Isipin mo, masarap maging kargador sa ibang bansa. Kasi sa US, mas mahirap yung trabaho mo, mas malaki yung kita mo. Ganun pala yun. Anyway, okay naman yung trabaho. Ang hindi ko lang kinaya yung homesick. First time kong lumayo ng mahaba-habang panahon. Doon ko naranasan yung mga na-experience sa mga kababayan natin pag umuwi dito. Halos araw-araw, piyesta, kainan, inuman. Kasi when they go back sa abroad the following month, mamimiss na naman nila yung buhay Pilipinas. Ganun pala yung feeling nun. Hindi ako naniniwala dati doon, pero nung naranasan ko na siya, ganun pala. Sa laki ko halos araw-araw ako umiiyak ng mga time na yun. Sabi ko, ayoko pa ng ganitong feeling. Ilang months lang ako, nag-ipon ng konti, bumalik agad ako dito sa atin. Pagdating dito sa karamihan ng mga friends ko, andun ka na, sabi nila. Andun ka na, bumalik ka pa. Yung iba nagkakandara pa pumunta doon. Sabi ko, gusto nyo doon, kayo na lang doon. Yung mom ko, of course, nanay ko, pinagalitan ako. Wala na akong magagawa. I have to look for another job. And one of my friend invited me sa Globe. May position siya doon. Sabi ko, anong trabaho, bro? Distributor sales personnel. Wow. Sabi ko, ano yun? Delivery boy. Dadala ng mga load sa mga naglo-load. Alam niyo yung mga naglo-load, Autoload Max, retailer, dealer. Ako yung magde-deliver ng load sa kanila. Sabi ko, ganda ng title. Pero okay naman kasi 20 to 25,000 pesos yung kita sa Cavite. Malaking pera na rin yung para ka na rin nag-work sa call center na meron kang posisyon. Ika nga. So sabi ko, sige, patusin ko na yan. Tumagal ako 2 years. After 2 years, nag-resign ulit ako. So 3 times ako nag-work, 3 times ako nag-resign. Yung iba sa inyo nagtataka, bakit itong taon to hindi mapakali? Ganyan-ganyan, maganda kita, maganda trabaho, pero umalis. Number 1, ako yung tipong tao na pag hindi ako nag-enjoy sa ginagawa ko, feeling ko hindi ako nagmamature, hindi po ako nagdadalawang isip bumitaw. Number 1, gusto ko, masaya ako, at saka nag-grow ako sa ginagawa ko. Number 2, obviously ambisyoso ho ako, kaya nga ako nag-abroad eh. Tama, no? So, naranasan ko kumita ng malaking pera sa US, 200,000 a month. After a few months, 20 mil yung kinikita ko. Kung kumikita ka ng 10 mil, gusto mo kumita ng 12 mil, 15 mil. Kumikita ka ng 15 mil, ang gusto mo kumita ka ng 20 mil. Hindi pwedeng kumikita ka ng 10 mil, gusto mo kumita ng 7 mil. Nakuha niya ibig sabihin. Kaya yung mga nag-abroad, hindi na sila nagsisettle mag-work dito. Doon na lang kasi naranasan na lang kumita ng malaki. So ako sa sarili ko, I know for a fact, kaya kong kumita ng malaki kasi na-experience ko na eh. Tama, no? Sabi ko, ayoko muna magtrabaho. Feeling ko hindi ako nag-grow. 3 times ako nag-work, feeling ko hindi ako nag-mature. So, pahinga muna, ika nga. And sabi ni isang friend ko, bro, hindi pwedeng wala kang source of income kasi pag wala kang source, maubos yung savings mo
And eventually, aasa ka na naman sa mga magulang mo. Ayaw natin mangyari yan. Sabi ko, tama. Anong suggestion mo? Subukan natin magnegosyo. Sabi ko, wala akong alam sa negosyo. Huwag kang mag-alala kasi yung negosyo natin, walang lugi. Magtayo tayo ng fitness gym, sabi niya. Kasi may pwesto ako sa amin. Hindi ko naman gantong kalaki. Yung kakilala ko may gamit. Sabi ko, sa'yo pwesto, sa kanya gamit. Anong part ko? Ikaw magpapaayos ng lugar kasi wala kaming pera. Sabi ko, magkano kailangan? 50,000 para sa pintura, salamin, business permit, signage, etc. Ang 50 mil, maliit na pera kung negosyo pag-uusapan. Tama, no? Sabi ko, sige. Wala naman daw lugi. Kuryente at saka tubig lang daw ang expenses. Nag-invest po ako. 2 weeks time, inoperate yung gym. First business ko, medyo excited ako. Nakakatuwa. Kahit pa paano naging successful. Tumagal ho ng 4 months tapos nagsara. Based on my experience, first business, ang mahirap pala yung meron kang kasosyo. Well, hindi ko sila sinisisi. Sabihin na lang natin na hindi kami nagkaroon ng magandang partihan sa pera. Sabi ko, kaysa magkasiraan tayo, pera lang yan, isara na lang natin yung gym na yan. So, of course, yung kaibigan ko, sa kanya pa rin yung pwesto. Kanya yun eh. Yung kakilala niya, sa kanya pa rin yung gamit. Kanya din yun eh. Yung pintura ko, hindi pwedeng ibenta. Kasi napintan na eh. So, ako lang yung lugi. Sabi nga, it's okay. Because every time you fall, you don't have any choice. You just have to stand up. Kailangan mo daw bumangon pag ikaw ay bumagsak. And 5 years ago, naimbitahan akong kagaya ninyo sa isang special seminar like this. Special orientation ng isang special na tao. Itong taong to, hindi ko matanggihan, although masama yung loob ko. Kasi alam mo yung feeling na masama yung loob mo doon siya nag-imbita sa'yo, kaya lang hindi ka makatanggi sa kanya. Parang ngayon. And itong taong to, kasi may tradition dito eh. Bago inuupo ng seminar, pinapakain muna, kasi ako pinakain ng taong nag-invite sa akin sa isang masarap na restaurant. And I'm sure yung mga nag-invite sa inyo, bago kayo inupo ngayon, pinakain din kayo. Hindi kayo pinakain. Kaya pala sasama ng mga mukha ninyo. Wag ko kayong magalala kasi ina-assure ko sa inyo pagkatapos ng orientation na to, ikaw pa magpapakain doon sa nag-imbita sa'yo. Ha? Okay. Pumapalakpak lang yung mga members eh. Yeah. Sabi naman first time hindi ha. So anyway, kung hindi nyo na itatanong kasi yung nag-invite sa akin kaya hindi rin ako nakatanggi. Nanay ko ho, yung nag-imbita sa akin. Sabi niya, wala ka naman trabaho, walang yaka. And lugi ka sa negosyo mo, sama ka. Kasi yung pinsan mo meron daw magandang business or magandang opportunity na gustong i-share. So that was 5 years ago. Matin po ako, 3rd floor pa nga ako noong time na yun. Hindi pa ho open tong 7th floor na to. So alam mo yun, skeptic ka. Tapos, hindi naman ako mahilig kasi umatin ng seminar. Being an engineer, marketing, pamilyar na rin ako sa ganitong klaseng business. Hindi naman ako negative. Hindi lang ako sold out sa idea. Kaya nga ako nag-engineering, ayoko mag-marketing. Nakuha niyo. Kaya lang, umupo na ako dyan, nakinig. Tapos may nag-intro, parang kanina. Good morning, nagpapalakbak, very uncomfortable. Kasi hindi naman tayo sanay na gano'n. Parang papalakbak ko, sino ba yun? Wala naman akong pakialam dyan. And habang nagkukwento itong mga tao, yung mga speaker, no? Kinukwento nila yung buhay nila eh. Di ba, no? Yung background nila. Parang ngayon, sa love-love ko, wala naman akong pakialam sa buhay mo. Parang ngayon, wala kayong pakialam sa akin. Kaya lang, habang nagkukwento itong mga taong to, may mga sinasabi sila na parang feeling ko, parang ako yung pinapatamaan. Sabi ko, loko to ah. Ako yata tinatarget nito ah. Hindi naman pwede kasi first time ko lang umattend eh. That was 5 years ago. Hindi ko naman kilala yung taong yan. Later to find out, kaya pala ako tinatamaan kasi ang pinapaliwanag pala dito is based on reality. Realidad. Kaya pala ako nasasaktan. To cut the long story short, after the whole seminar, nag-join ho ako. Ginawa ko yung business without knowing kung ano yung pwede mangyari. Tama? Kasi, I'm new to this kind of business or industry. And the rest is history. I've been here for the past 5 years. 5 taon ko na siyang ginagawa na kahit paano naging successful in my own little way. Sabihin na natin gumanda yung takbo financially. Nakapag-travel sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Bilang na lang ho yung airport na hindi ko pa nalalandingan sa Pilipinas. Nakapunta na rin ho sa Hong Kong because of this business. Nigeria, Africa. Wow.
Galing, ano? Well, wag ko kayo mayabangan, no? Hindi ko naman ho niyayabang yung nakukuha ko o na-achieve ko, although mayabang naman talaga yung pagkakakwento. Sa akin lang kaya ko sinasabi kasi 5 years ago, I was invited like you. Naupo din ho ako sa ganitong klaseng orientation. I became a first-timer like you. So my point, kung ano po yung nangyayari sa amin, o you know, yung mangyayari, baka pwede rin mangyari sa'yo. Tama, no? So, you know, my job today is to show you the same opportunity I saw 5 years ago. And your job, pakinggan nyo lang ho. Tingnan nyo lang, pag-aralan nyo. Total, dito na rin naman kayo. Wala na rin naman kayo magagawa, no? And sa akin lang naman, before I proceed, pakitanggal muna yung mga sama ng loob nyo dun sa tao nag-imbita sa inyo. O yung galit nyo, yung puot sa puso nyo, tanggalin nyo muna. Okay lang ba tayo doon? Okay, so before we start, so ready na ho ba kayo? Okay. Now, the name of our company is Alliance in Motion Global or AIM Global, established back March 2006. Palakpakan po natin yung kumpanya natin. Sila po yung mga may-ari, 3 Pilipino, Philippine-owned company. Doon po sa dulo, si Engineer Francis Miguel. He's an engineer. Dr. Eduardo Cabantog. He's a doctor. And PT by profession, Sir John Asprin. PT. So silang 3 Pilipino po. Philippine-owned company. So we're very proud po ako. Tayo, we should be proud because this is our own. Nakuha niyo? Okay. So ang company po has a lot of awards for the past 5 years. Multi-level marketing. Connected po tayo sa health. Sa health, yan ay isa sa mga primary program natin kasi sa panahon ngayon, in demand po ang health. Tama, no? Yung mga negosyo na may kaugnayan sa kalusugan. Spa, fitness gym, derma clinics, kahit yung mga courses abroad, yung mga caregiver, nurse, doctor, tama, no? Trend po yung health kasi nga sa panahon ngayon, in demand na rin yung mga sakit. Kasi ang mga sakit dati, you know, mga sakit na matatanda, ngayon, bata meron na eh. 20 years old, diabetic, high blood, cancer. Have you heard of those stories? Taas ang cholesterol, etc. So kaya trend po ang health. People want to live longer nowadays. They want to stay fit. Tama? Look young. Tama, no? Okay. So kaya tayo kumonek sa health. Isa sa mga manufacturer natin yung Nature's Way. And another is DSM from Europe. So yung gumagawa ng mga products natin, mga major products, US saka European based. Simple lang. Kaya naman natin kinuha yung mga yan bilang manufacturer para yung product natin, pwede natin i-market not only here in the Philippines, but also outside in the whole world. Tama, no? Kasi alam naman natin ang standards ng Europe saka US. Tama, no? Okay. Ito po yung major product natin, C24/7, gawa ng Nature's Way. Food supplement po siya. I'm just gonna give you an overview about our products, pero hindi ito yung pinaka-product orientation. We have a separate, meron pong bukod na orientation para sa product, na kung saan, dinidiscuss po yung lahat ng details about our health products. I'm just giving you an overview kasi this is more focused on the marketing side. Okay ba tayo doon? But anyway, ito yung isa sa mga major product natin, C24/7, food supplement. Meron siyang 29 vitamins and minerals. We're talking about one product, okay? 18 amino acid for muscle and tissue repair, 14 green foods spirulina blend, green foods po, chlorophyll. Have you heard about barley? Wheatgrass? Lemongrass? Spirulina blend, green and blue algae under the ocean, yung kinakain ng mga astronauts. 12 whole fruits, 12 whole vegetables, 12 prutas sa gulay, buo. Kasi ang nutrients ng fruits nasa buto, balat, saka fiber. So yan, in-extract po yan, 100% nutrients nasa isang product. 12 mushrooms, kabute. Sikat po ang mushroom ngayon na nakaka-prevent ng cancer, maganda sa diabetes, energizer, tama. Kaya yung mga kape na nilalabas, nilalagyan ng mushroom. 12 mushrooms. 12 digestive enzymes, lactobacilli, yogurt for regular digestion. 12 herbs with specialty nutrients for the blood. Essential fatty acid for the heart. 5 anti-aging antioxidant enhancer. Anti-aging, nagpapabagal ng aging process. Hindi ka kagad tatanda or babagal yung pagtanda mo. Okay ba yun? Hindi naman i-reverse. Papabagalin.
Okay? Posible naman kasi yung i-reverse. For longevity polyphenols, mega resveratrol blend, nagpapahaba ng lifespan ng cells. Sorry. We're talking about one product. So, anong difference ito sa ibang supplement outside? Well, basically, there are supplements for the liver, right? Liver. There are supplements for the heart. There are supplements for the kidney. Meron po para sa memory. So, ito, kombinasyon na ho ng lahat in one product. Palakpakan po natin. Para siyang super product. Ano? Ba't ako bibili ng ganto, ganyan. Samantalang ito, nandito na lahat. Do you get the point? The idea? Okay. See? 24/7. Bukod dyan, may sub-products tayo. KD 24/7. It's a version for kids. Supplement for kids. Meron siyang 26 fruits and vegetables, 14 vitamins and minerals. Nakadesign siya parang gummy bear. Yung candy na chewable na maasim-asim na matamis-tamis. Kasi mga bata mahirap pakainin ng prutas sa gulay. Tama, no? So ito, yan na lang ibigay mo. 16,000 phytonutrients in a one product complete. Yung C24/7 kanina, okay, balik ko. Yan. Tanggalin mo yung anti-aging tsaka longevity. Anti-aging, longevity, tanggalin mo to. Yun ang laman ng complete. Clear? It's the same, but without the anti-aging. Bakit meron pa nito? Ando na naman yung C24/7. Pwede ito sa mga nagpapa-breastfeed, sa mga buntes. Below 18 years old na bata, pwede ito. Tama? Kasi hindi pa naman kailangan ng bata ng anti-aging eh. Bata nga eh. Tama, no? Restore Life. This is a red wine in capsule form. Red wine, grapeseed, concentrated siya. Parang yung isang capsule niya, mga 100 glasses of red wine yung katumbas. Pero walang alcohol content. Maganda kasi yung red wine sa heart. Nakaka-prolong ng lifespan. Nakakabilis sa metabolism kaya hindi ka kaagad tataba. Good? Maganda rin sa diabetic. Restore Life. Coffee. Starbucks coffee ang ginamit dito. Arabica bean. At the same time, alkaline-based. Kahit walang laman yung tiyan mo, pwede mong inumin. First in the world, alkaline-based coffee. Coffee, kaya siya nagiging masama kasi acidic. Tama? Ulitin ko, alkaline-based. Tapos may flavor siya. Cappuccino, latte, original, tsaka sugar-free. Mamimili ka. Chocolate. My choco for kids. Pwede rin sa matatanda. Tapos, hinaluan siya ng complete. Ito, 1/3 nito. Pati yung kape natin, hinaluan ng complete. Kaya meron siyang fruits, vegetables, mushrooms, etc. May added nutrients. May DHA pa siya for the brain. Then we have glutathione sublingual spray. Okay, ang glutathione, sikat na alam natin pampaputi. Pero ang trabaho talaga niyan, for the liver. Side effect lang yung pampaputi. Yun ang nagustuhan ng mga Pilipino. Tama, no? Pero ulitin ko, ang purpose ng glutathione is a master antioxidant for the liver. Tama? Pag malinis na yung atay mo, side effect, puputi ka. Ganun yan. Ini-spray siya sa ilalim ng dila. Under the tongue. Bakit? For faster absorption. Di ba yung mga high blood, yung gamot sa ilalim ng dila? Same methodology. Para hindi na dumaan sa digestive tract. Are we clear? Yes. Spray siya, liquid gel. Perfect White, anti-aging from Japan. Whitening din. Ang kagandahan, meron siyang Botox effect. Yung mga blemishes at mga wrinkles, babanati niya. Natural Botox effect. Hindi yung kagaya sa mga magpapa-opera ka ng Vicky Bello, di ba, yung Botox, yung hihilahin yung ganyan. Yung kahit galit ka na, nakahila pa rin. Natural. Ito, para siyang pampapinkish ba? Ito, pampaputi. Kaya perfect combination siya yung gusto magmukhang artista. Kutis, artista. Feeling, artista. Slim and Trim, pampasexy. Ito naman po, appetite suppressant. Kinokontrol lang yung gutom mo para hindi ka masyadong makakain. Wala siyang effect yung dudumi ka ng dudumi. Kaya ka mamamayat. Are we clear? Fish oil, Colidus, for the heart, omega-3. Century tuna. Tama? Maganda sa puso. Nilubricate niya yung daluyan ng dugo para yung mga bad cholesterol ma-flush out. Yun po yun, fish oil. Omega-3. Maganda to sa mga stroke patients, na heart attack, etc. Matataas ang cholesterol, high blood. Perfect.
Toothpaste, natural essentials, hinaluan ng complete. Obviously, maganda sa ngipin, sa gums, sa breath. At saka pwede rin siyang feminine wash. Labo no? I'm not kidding. Pwede siya, totoo. At saka pwede rin siya sa mga sugat, yung mga hindi nagaling. Pwede rin sa bune yata, hindi ko pa natatry, but then, sa mga fungi, pwede siya. I don't know, pero base sa narinig ko, may mga gumagamit, ito yung ginagamit pampahid. Tigyawat, natural essentials. Pero toothpaste, pansipilyo, ha? Okay. Then we have Vida Juice. Ito maganda. Binabalik niya yung elasticity ng veins mo sa heart. Kasi as we grow older, parang rumurupok yan eh. So binabalik niya yung elasticity. Daluyan ng dugo sa puso. May natural effect siya na bumubuka yung veins mo. Para sa mga, again, stroke patients, etc. Kasi sa Pilipinas, 1 out of 5 persons or people namamatay po sa sakit sa puso. Kaya karamihan ng produkto natin, napansin nyo, puro may kinalaman sa puso. Good? Ulitin ko, 1 out of 5 namamatay because of heart disease. So, yan, perfect yung mga products natin dyan. Then, we have a service, CardioPulse, na kung saan, check yung kondisyon ng heart mo, yung mga arteries. Malalaman kung healthy or unhealthy. May iba-ibang types. Type 1 to type 7, I believe. Right? Again, yung condition ng heart mo. Once you become a member of this company, distributor, meron tayong clinics not only here, in the whole Philippines. We have branches, offices, where you can have a free checkup. Dati kasi may bayad yan eh. Pero I think may promo ngayon, if I'm not mistaken, for the next few months, I don't know. Pag nag-member ka, libre na yung checkup. Yung checkup worth 1,000 Pero pag ulitin ko, pag nag-member ka, libre na siya. Maganda ba yan? Yes, you can know the condition. Sige, palakpakan niyo ho yun. Yan Type 1 to type 7. Pag 1, excellent, good, careful ka na, warning, bad na yung condition ng heart mo, very bad, tsaka high risk. Ito, para ka ng walking time bomb dito. Anytime, pwede ka sumabog. Okay? So, pag nalaman mo to, at least, alam mo kung paano ipiprevent mangyari yan. Tama, no? Okay. So, yun yung mga products natin. Tapos na ho ako. Maganda ho ba yung products? Sige, palakpakan nyo. Okay, I've been here for the past 5 years and we've a lot of testimonies. Marami na hong naging maganda ang kondisyon or na-prevent or natulungan ng ating mga produkto na wala naman shortcut dyan. Ang kailangan lang dyan, masubukan mo para malaman mo. Even if I show you videos or testimonies or pictures, hindi mo kasi malalaman yan kung hindi mo matatry eh. Tama, no? Kahit maniwala ka, pero pag hindi mo subukan, hindi mo pa rin malalaman. Ganun lang kasimple yun. So, I encourage you, you should try the products of AIM Global. And they're very good products. Isa sa mga reason kung bakit ako na-involved dito at ginawa ko ng seryoso yung negosyo, because of the products. Mainly because of the products. Kasi mahirap naman i-push yung business pag ikaw mismo duda ka sa produkto eh. Nakuha niyo yung point ko. And mahirap palakihin yung negosyo mo kung hindi maganda yung produkto mo. Tama, no? Okay. So, yun po yung products ng AIM. Now, I'll proceed to the marketing side, to the business side. Bago ko sa simulan, pwede bang malaman kung sino gusto kumita ng additional income dito? Taas ang kamay. Oh, thank you. Yung mga hindi nagtaas, okay na. Okay. So, of course, everybody needs additional income. Yung mga hindi nagtaas, obviously, nahihiya or first time, yun lang naman yan eh. But then, lahat tayo kailangan ng additional income. Magtataka ka sa Pilipinas, karamihan ng kumikita o nag-a-additional, yung pang may pera. You know, kaya may kasabihan yung mayayaman lalong yumayaman, yung mahirap lalo naghihirap. Simple lang eh. Kasi yung mga mayayaman, naghahanap pa ng pagkakakitaan. I think it should be the other way around. Tama, no? Kung sino yung middle class, sino yung mahirap, dapat yan na nagpupursiging kumita ng additional. Do you agree with me? Yes. Kasi karamihan sa atin, ang mindset natin pag sa Pilipinas, yung kita maliit. Maliit nga yung kita, ba't ayaw mo maghanap ng additional? Kung maliit yung kita. Sapat lang siya para i-cover yung needs
hindi siya sapat para i-cover yung wants, yung mga gusto natin. Kaya ang mindset natin, we go outside. Lumabas tayo ng bansa para makuha natin yung mga gusto natin. Tama. Now, this is a business orientation. We're gonna talk about your wants. How you can get your wants kahit nandito tayo. Yung mga gusto natin sa buhay. Financially. Because this is a business orientation, ulitin ko. Kaya pag-usapan natin pera. Okay ba tayo doon? Yeah. Hindi naman kasi prayer meeting to eh. Tama, no? Okay. So let's talk about your wants. Another term for wants, yan, na hindi na natin pinag-uusapan. Kasi pagdating sa pangarap, obsolete na yung salitang yan sa karamihan sa atin. Eh. Pangarap? Wala nga akong panload eh. Pangarap. Pero, you know, when we were young, we used to dream. We used to dream big. When you were young, gusto mo magkakotse. Gusto mo mag-travel abroad. Gusto mo maging astronaut. Gusto mo maging doktor. Pero habang lumalaki ka, habang tumatanda ka, nakikita mo yung reality. Nalilimutan mo na yung dreams mo. And you forget about your dreams. Now, let's talk about it. Ngayon, paano mo makuha yung mga gusto mo sa buhay? Financially, of course, kailangan marami kang pera. Tama. Kailangan, asensado ka. Kaya lang, pagdating dito sa dalawang to, meron tayong mga values eh. We don't talk about money, and we don't talk about being rich. Kasi karamihan sa atin, pag pera pinag-usapan, masama daw. It's a bad topic because money alone is evil. It's the root of all evil. I don't think so. Money, subjective yan. Pwede mo sabihin masama, pwede mo sabihin mabuti, depende sa pagkukuhanan, at depende sa paggagamitan. But money alone is not wrong. It's not evil. Lack of money is evil. Or the root of all evil, sorry. Kaya nga nakakapagnakaw kasi kulang pera eh. Kulang ang pera eh. Tama no? Pinagkukuhanan mo illegal, paggagamitan mo illegal, pangit ang pera, masama ang pera. Pinagkukuhanan mo legal, paggagamitan mo para makatulong, there's nothing wrong of having a lot of money. Do you agree with me? Yes. There's nothing wrong of being rich. Eh kaso, karamihan sa atin, may self-limiting boxes pagdating sa pag-asenso. Ano yung self-limiting boxes? Kung pagyaman ng pag-uusapan, you know, eto nakadesign lang doon sa mga taong mayaman na. Yung may mamanahin. Tama? Para maging mayaman. Para maging mayaman, kailangan may extreme talent. Kobe Bryant, magaling mag-basketball. Efren Batarias, magaling mag-bilyar. Manny Pacquiao, magaling mag-boxing. Pwedeng yumaman. Or sa showbiz industry, magaling umarte. Piola Pascual, talk show TV host, Vic Soto, pwedeng yumaman. Boy Abunda, Chris Aquino, pwedeng yumaman. Or yung in-demand ngayon sa pag-artista, mas malaki yung ipakita mo, mas malaki yung kikitain mo. Kaya ako umalis ako sa pag-artista. Mapagyabang lang eh, no? Or yung malapit ka kay Lord, pwede kayo yumaman. Gambling Lord, drug Lord, wedding Lord. Pero may formula ko kasi yan eh. Yung pag-asenso, kailangan meron kang source of income. Ngayon, ima-minus mo dyan yung gastos. Then, makukuha mo ay yung financial status mo or yung savings. Problema dito, sabi nga natin, maliit ang kita. Kaya yung gastos, pinapaliit din. Nagtitipid. Kaya may kasabihan tayo, magtipid ka. Eh kung solusyon po ang pagtitipid, lahat tayo mayaman na. Wala ring maliit din ang savings. Ito worse. Na-promote, nadagdagan ng kita na kapag abroad or what. Problema, pati gastos na-promote. Dati naka 3210 lang eh. Nung kumita ng malaki, bumili na ng Android, iPhone, Samsung. Wala naman load. Dati, kumakain lang sa turo-turo. Nung na-promote, nagki-Kenny Rogers na, nagma-Max Restaurant na. Wala ring savings. Ito pinakamalala sa lahat. Maliit ang kita. Mas malaki ang gastos kaysa kinikita. Nakakaipon ng negative. Nakakaipon ng utang. So, wag ho kayo masaktan, no? Hindi ho kasi kayo yung pinapatamaan ko. Hindi ho kayo. Yung katabi nyo. So, what's my point? What's my point? If you have a source of income right now, kung may pinagkakakitaan ka ngayon, dagdagan mo yung source mo.
Add up another source. Yung nga sinasabi ko, additional. Tama? I-maintain mo yung gastos mo, utang na loob. Huwag ka muna magtataas ng standard of living. Para dumami yung savings mo, dumami ang pera mo, and you can be rich, probably you can get your dreams. Do I make sense? There are only two major sources of money or income in the whole world. Dalawa lang ho. Employment and business. E quadrant and B. Major sources of money or income, employment and business. There's nothing wrong of being employed because I've been employed for 3 times. But you and I know, as long as you're working for someone else and you're beholden to someone else, you will never be financially free. Ano daw? Hanggat nangangamuhan ka, hanggat nagtatrabaho ka, hanggat may taong hawak-hawak yung oras mo, malabo kang umasenso. You have to have a business of your own if you want to succeed financially. And that's the first step, whether you like it or not. Talaga? Opo. You know, have you heard of the name Henry C? Lucio Tan? Negosyante sila eh. Yun yung values nila eh. Nung pumunta sila dito, wala silang pera. Bankrupt Chinese, Taiwanese guys migrated in the Philippines to do business. Wala silang pera. Bankrupt nga eh, di negative. But since ang values nila, magnegosyo, winworkout nila yung business. Si Henry C. nagpukpok pa ng sapatos, made to order. Lucio Tan, nagbenta pa ho ng taho. Naranasan po ho yun, maglako. But right now, they're the richest men in the Philippines simply because ang mindset nila mag-business. Values yun eh. Kasi tayo, ang values natin, karamihan sa atin, 80% to 90%, mag-aral at magtrabaho. Sila, magnegosyo. Di ba, ang advice sa parents natin, anak, mag-aral ka mabuti para pag-graduate mo, ikaw makapaghanap ng magandang. Minsan, tutuktukan ka pa. Galingan mo, anak, ha? Ha? Kasi yan lang papamana ko sa'yo. Galit na galit pa. Tama, no? Mga Chinese baliktad. Anak, mag-aral ka mabuti. Hinihimas pa yung ulo. Para pagka-graduate mo, ikaw hawak ating negosyo. Di ba, no? Tapos hinihimas pa rin yan. Huwag mo masyadong galingan sa pag-aaral, anak. Kasi mga Pilipino magagaling ang mga yan. Sila na lang gawin nating empleyado. Tama o tama? Kaya magtataka ka, nasa Pilipinas tayo, pero karamihan ng mayayamang tao, negosyante, puro in check. But we're not in China, right? Dapat na mayayaman dito, Pilipino, kasi nasa Pilipinas tayo eh. Eh bakit ganoon? Kasi ang values nga natin, magtrabaho, ang values nila magnegosyo. So it's not about what you have right now. It's not about you having money right now. It's about your values. Now my point, kung gusto mo masenso, first step, mag-business ka. First step. Clear? Ano ba ibang factors bakit di ka makapag-business? Kasi sa negosyo, ang logic, big capital. Malaking capital, malaking kita. Maliit na capital, maliit na kita. Walang capital, walang. Sa mga naimbitahan ngayon, mga first time, may dala ba kayong kapital? Kaya walang kita. Risk. Kung magkano yung nilabas mo, yun ang pwedeng mawala sa'yo. Return of investment. Kaya may kasabihan tayo, sa negosyo, dapat daw mahaba yung PC mo. Tapos sa business, kung first business mo yan, kailangan mo na experience. Extensive experience. Hindi pwedeng wala kang alam sa unang negosyong itatayo mo, especially. Restaurant, di ka naman marunong magluto. Magtatayo ka barbershop, di ka marunong maggupit. Computer shop, culinary arts naman tinapos mo. You have to have extensive experience in your first business. Do you agree? Human factor. Mahirap magtiwala ngayon basta-basta. Maghanap ka ng tao para i-hire. Tama? Minsan nga, grocery store, pamangkin mo na, kamag-anak mo na, pamangkin mong dalaga, pinabantay mo. Ang problema, nagkaroon ng boyfriend na basketball player. Naku, 2 linggo lang, ubos ang soft drinks mo. Calamity. Obviously, very prone tayo sa bagyo at saka baha. Buti na lang walang tsunami. But then, hindi naman pwedeng ilipat mo yung negosyo mo, kakatayo lang dahil inabot ng baha. Tama. Time. Nag-aaral ka ngayon, may trabaho ka ngayon, or meron ka small business, ano pa yung pwede mong gawin? Part-time or additional. Without na hindi makaka-apekto o makakasagasa sa ginagawa mo. Tama. Competition. Naku, ang galing mga opya ng mga Pilipino. Galing. We used to be number 1 in piracy in the world. Well, at least number 1. You should be proud. May storya yan eh. Merong isang OFW, si Aling Maria.
nag-abroad siya. Ang goal niya, makapag-ipon at makapagnegosyo. Ganoon naman lagi goal natin. Ano? So 10 years nag-abroad si Aling Maria. 10 years. Nakapag-ipon siya ng 10,000 pesos. Ang galing. 1,000 isang taon. Natawa kayo nga, walang savings eh. 10 years. Umuwi siya dito, subdivision niya, nag-isip siya ng business. Magaling magluto kasi ng lugaw si Aling Maria. So nagtayo siya, Lugawan. Aling Maria's Lugawan. So ang lakas ng business niya kasi siya pa lang yung lugawan doon sa subdivision eh. Tama no? After 2 weeks, yung kaliwang bloke na inggit, si Aling Nene, magaling din magluto si Aling Nene ng lugaw. Gagayahin ko yung lugawan ni Aling Maria kasi malakas. After 2 weeks, kaliwang bloke nagtayo, Aling Nene's Special Lugawan. Ito malupit. Free egg. Libre itlog. Nahati na ba yung market niya? Yes. Another 2 weeks, Kuya Pepe na inggit din. Si Kuya Pepe magaling din magtimpla eh. Magtatayo din ako, mukhang malakas yung lugawan ng dalawang yan. Kanang bloke naman, nagtayo. Kuya Pepe's Extra Special Lugawan. Ito malupit. Unlimited lugaw. Tanong, nahati na ba yung kita nila? Dati, pag nagtayo ka ng water station, jump pack yung kita mo. Ngayon, halos lahat ng kanto may water station na. Computer shop dati, pwede ka nang umasenso eh. Ngayon, may PisoNet na eh. Piso, pwede ka na mag-internet na malupit. Pag naka-Android ka pa, may Wi-Fi, libre na. Competition is very stiff. Do you agree with me? Yes. But what if I show you a business opportunity today? Papakita ko sa inyo. Simple lang. Walang ganitong factors. Hindi kailangan ng malaking kapital. Meron pa rin ho kasi negosyo ito. Kailangan mamuhunan ka ng pera sa negosyo kung gusto mong kumita ng pera. Ganun lang naman kasimple yun eh. Kaya lang ang problema sa atin, we always want something for nothing. Mahilig tayo sa libre. There's no such thing sa panahon ngayon. Pilipino kasi mahilig sa libre eh. There's no such thing kung business ang pag-uusapan. Tama no? Risk. Ito yung negosyong walang lugi. Walang kalugi-lugi. Kasi on the spot, babalik yung nilabas mo in form of products and services. Experience, no experience required. Ito yung negosyo, practically anybody pwede yung umasenso. Kahit sino pwede yung umasenso sa business na to. Estudyante, negosyante, bakante, pwede kang maging successful dito. Human factor, no employee-employer relationship. Okay? Ang mga nag-invite sa inyo, magiging business partners nyo yan. Tayo po, business associates tayong lahat. Wala po ditong boss-boss. Calamity. Well, obviously, we have branches already. Nationwide, 90 branches, I believe. We also have branches outside the Philippines. I think mga almost 8 branches na international. So yung negosyo mo, hindi lang local, international. Good? Time. Wala kang oras. Buti na lang na pagbigyan mo yung tao nang imbita sa'yo ngayon. Kasi itong business na to, nakadesign to para sa mga taong walang time. Competition. Nako, ito yung business, ito yung negosyo na kapag kinopya ng kaliwang bloke mo at kinopya ng kanang bloke mo, sigurado ang pag-asenso mo sa Alliance in Motion Global. You can never find another opportunity without leaving your job, without leaving your studies, without leaving anything behind. Pero pwede mong gawin. At pwede kang kumita ng malaki at the same time, kundi Alliance in Motion Global in network marketing. Now, how do you do this business? Kailangan mo maging distributor. Everybody say distributor. How do you become a distributor, Sai? You have to buy a package. Bibili ka ng package natin. Ang pangalan ng package, ang tawag dyan, global package. Once you buy this package, you're already a distributor. It's worth 7,980, yung package na yan. Ito yung investment mo, capital, franchise fee, membership. Bahala ka kung anong gusto mo itawag dyan. Basta pag nilabas mo to, binili mo yan, distributor ka na. Clear? Now, this amount, pwedeng malaki o maliit. Depende sa'yo. Depende sa pananaw mo. Depende sa makukuha mo. Depende sa paggagamitan. Subjective din eh. Pwede mo sabihin malaki ito kung gastos. Pero kung negosyo, maliit yan. Kesyo may pera ka o wala. Do you agree? At saka depende sa kapalit. Sa panahon ngayon, ano negosyo matatayo mo? 7,980 pero pwede kang kumita ng malaki. Do you have an idea? Wag na yun. Iba naman. Fishball. Pwede, hindi na makakabili ng brand new na bisikleta niyan eh. Sa panahon ngayon, kasi mahal na yung bike ngayon, di ba? Yung brand new. So, second hand na yung bike na mabibili mo dyan. Yung lutuan mo, second hand din. Pati yung pambomba mo, second hand din. Second hand lahat yun eh.
Tapos multitasking yun, kailangan marunong ka mag-bike habang binobomba mo yun. Di ba, no? Pagdating doon sa mga customer mo, kailangan binobomba mo pa rin kahit nakatigil ka na. Tapos pag dumating na yung mga customer mo, mabilis dapat yung mata mo kasi mabilis yung sundutan ng mga yung grabe. Nagsusukli ka pa. Multitasking. Imagine niyo, ilang tuhog ng fishball ang tutuhugin para makabili ka ng kotse. Kaya kung negosyo pag-usapan, for you to make big income or big profit, this is small amount. Do you agree? Yes. At depende sa kapalit. Depende sa makukuha mo. Kasi kung ang kapalit nitong 7980, itong whiteboard marker na to, wala pang takip, hindi mo bibilin to eh. 7980, would you buy this? It's not value for money. Tama? Pero kung ang kapalit ng 7980, itong buong building na to, kasama pa ho ako, sulit o sulit na sulit. Sabi ni tita, sulit. Sabi ni kuya, mayabang ka. Anong makukuha mo? What do you get? What do you get for 7980? Number one, you will get products. Produkto. Tatlong set yan. A, B, and C. Mamimili ka. You have 3 sets. Karamihan ng laman ng set natin or ng choices natin, yung C24/7. Yung in-explain ko kanina kasi yung major product natin. Nakawa niya. Okay? Ang range ng amount from 6,000 pesos to 6,800. Yan yung amount ng produktong babalik sa'yo. So 74% to 84% of your money came back in form of products. Babalik. Nakadesign po ito na wag mo ibenta lahat. Gamitin mo muna yung iba bago mo ibenta. Kasi yung iba, gigil na gigil kagad, gusto mabawi yung kinapital. Mare, grabe, may package akong binili kagabi. Ang lupet si 24/7 ito. Supplement, galing US. Nako. Kompleto na. Fruits, vegetables, mushrooms, enzymes, anti-aging, longevity. Grabe, mare. Kahit anong klaseng sakit. Diabetes, meningitis, hindi nabubuntis. Bili mo. Mare, pag ininom mo to, hindi ka tatanda. Nako. Hindi ka mamamatay, mare. Bili mo. Sabi ko, mare mo, talaga? Oo, mare. Susubukan mo na. Hindi pa eh. Sabi ng speaker. Hindi ko pwede. Kailangan ikaw muna yung sumubok. Tama ba? Mahirap naman magkwento ng pelikula na hindi mo napanood. So, same here. When was the last time we invested on our health? We don't invest in our health. We invest on cell phones, television, bahay, kotse, motor, but we don't invest in our health. Tama? Bili tayo ng bili ng kung ano-ano, mga panggastos, pero sa kalusugan mo, hindi ka nag-invest. Tapos sinasabi mo, health is wealth. Tapos ang katuwiran mo, saka na pag may maramdaman na ako, saka ako mag-invest. Huwag mo nang intayin yun. Kasi pag dumating yun, ako, malala na ho yan, sigurado. Tama ba? Okay, so use the products. Kung ako tatanungin mo, huwag mo na ibenta lahat para sa'yo tsaka sa pamilya mo muna. Siyempre, kailangan mong maging testimony muna eh, ng sarili mong ino-offer. Do you agree? Okay. Buhay na ba yung pera mo? Yes. Hindi pa. Lugi ka pa eh. Number 2. Ito, number 2, magandang benefit to. You will have 200,000. Wow. Accident insurance. 50,000 unprovoked murder and assault. Ito, aksidente. Pag namatay ng aksidente yung distributor, may makukuha niyan. Okay? Kunyari, nasagasaan yung distributor ng rumaragas ang saulog. Patay. O di may makuha yung family niya, 200,000. Hindi nga lang siya, patay na siya eh. Pero yung family niya, makikinabang. Tama, no? O 50,000. Halimbawa, may gulo, may away, umawat, nasaksak, patay. O 50,000. Kasi mga Pilipino, chismosa, di ba? May singit na saksak, patay. O. Paano kung buhay? Hindi naman lahat ng na-aksidente na mamatay. 10,000 medical reimbursement. Kagat ng aso. Ulitin ko, nasagasaan ng rumaragas ang bisikleta, buhay naman. Gumaso sa ospital, 10,000. Kung 5,000 ginastos mo, 5,000 lang. Kung 15,000, 10,000 lang yung maximum. Clear? Okay, may bonus pa ho. 10,000 burial assistance. Yan. Ililibing ka na. Insurance lang po to, safety. Alisin mo yan, mas magandang meron na yan kasi hindi mo nga malalaman yung aksidente. Tama ba? May nagtanong sa akin, sa yung aksidenteng nabuntes, covered ba dyan? Diba meron gano'n? Ba't ka nabuntes aksidente? Hindi covered yun eh. Buhay na ba yung pera mo? Pwede na. Number 3, magkakaroon ka ng business kit folder with marketing materials and DVD. Lahat ng in-explain na products and marketing nandun sa folder na yun para sa marketing paraphernalia. Number 4, kailangan mo magpagawa ng ID. 200 pesos po yung ID natin. Hindi naman siya compulsory.
Pero compulsory na rin kasi gagamitin mo tong ID na to para sa discount, 25% up to 50% discount na ma-avail mo pag pinakita mo yung ID mo. Kahit sa branch natin, not only here, even outside. Good? And you're gonna use the same ID, gagamitin mo rin yung ID na yan para makakuha ka ng medical slip, slip for a free medical checkup. Kasi nga, connected tayo sa health, nagbibigay ng service yung company, physical exam, x-ray urinalysis, fecalysis, vision, medical checkup na libre. We have clinics in the whole Philippines. Dito pinakamalapit sa Robinsons. Anong pangalan? Biomedics? Yeah. Biomedics, yeah. Free checkup. Good? Bawi na? Sobra na eh. Oh, number 6. Once na maging member ka, sabi ko kanina yung CardioPulse, naalala nyo, okay? Pwede kang maka-avail ng libreng check-up to check your heart. CardioPulse check-up. CardioPulse check-up. Para malaman mo yung kondisyon ng puso mo, libre yan. Dati kasi, may bayad yan eh, worth 1,000. Ngayon, may promo yung company. Once you join, there's a free CardioPulse check-up worth 1,000. Ang halaga niyan, 1,000, pero libre, free. Good? Palakpakan niyo yan. Buhay na pera mo? Buhay na? Number 7, meron pa. Transferable Scholarship Program. Our company tied up with several schools in the whole Philippines. Luzon, Visayas, and Mindanao nagbibigay ng scholarship discount. 30%, 50%, 80%, up to 100% tuition fee. Mostly colleges. Meron din elementary and high school. Pero karamihan colleges, nagbibigay tayo ng discount. Papakita mo lang yung certificate, pwede na mag-aral. May discount na yan. Depende sa school. Ulitin ko, 30%, 50%, 80%, up to 100%. Depende sa school, depende sa course. Kung 2-year course, buong 2 years. Kung 4 years, buong 4 years, discounted yan. Nakagandahan yan, walang requirements. Certificate lang, pwede mo pong pamigay. Kung tapos ka na mag-aaral sa kapatid mo, sa anak mo, sa pamangkin mo, mabait-bait ka sa kapitbahay mo. Hindi kasi na-expire yung certificate na yun eh. Tama? Pag ginamit mo itong scholarship na to, makakatipid ka, you can save 15,000 pesos up to 80,000 pesos savings. Depende sa school, depende sa course. Ulitin ko, walang requirements. Kahit di matalino, kasi pag scholar dapat matalino eh. Dito kahit di matalino pwede, kahit matalino pwede siya. Good? Okay, before I proceed, bago ko tapusin, bago ko ituloy, sorry. Pwede yung ubante pa ng konti. Yung mga, sige po, sagadin nyo na ho. Kasi marami pa hong nasa, yan. Yan. Para yung laway ko, tumalsik na sa inyo. Sa unahan, may upuan pa ho. Mga 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sige ho, sige ho. Okay, thank you. Thank you ho, thank you. Ito, may free pa dito oh. Free chairs in front, free chairs. Sige ho, sige ho. Okay, yun, meron pa dito, isa pa, oh, yun. Doon dalawa pa, lalakad na, oh. Baklaran. Okay? Settled na tayo? Okay, tuloy ho natin. 7, number 8. You will have your own web page or distributor tracking center or DTC. Ang company natin, na internet-based tayo. Lahat ng transaction dito, ma-monitor mo through internet. Okay? Lahat ng transaction, binibenta mo, kinikita mo, commission mo, nasa internet. Para itong Facebook account, may sarili kang username and password. Ito yung magsisilbing personal secretary mo. Taga-compute ng lahat ng transaction sa business mong ito. Good? Kung di ka marunong mag-internet, it's okay. Yung tao nag-invite sa'yo, tuturuan ka. Para ka lang din nagsa-cellphone. How do you get your commission? Paano mo makuha yung commission mo? Pwede mong i-check eh. Pag chineke mo, weekly makiklaim mo siya dito sa office natin. Kung gusto mo mas mabilis, pwede ka magpagawa ng ATM. Magbabayad ka lang ng additional 200 pesos para sa processing fee. Wala naman po itong maintaining balance kasi cash card lang naman to. BDO. Dito papasok yung commission mo on a daily basis. For example, may pera ka, may laman tong DTC mo.
Pag in-encash mo, bukas, mawi-withdraw mo na kaagad sa BDO. Banking days, Monday to Fridays. Good or very good? I'm proud to say we're the only network marketing company for the past 7 years na nagbibigay po ng komisyon araw-araw. Palakpakan niyo po yun. Meron pang 3 available dito, 4. 2 lang daw, 2. Ayun, 2 din doon. Baka may gusto mo po dito, 2. Bali, 4. Ito pa, 5. Ayun pa, 6. Okay? So for 7,980, yun ang makukuha mo. From 1 to 9, yan ang kapalit ng perang nilabas mo. Bawi o bawing-bawi? Wala ka naman choice eh. Tama? This is value for money. This is what we call value for money. Yung nilabas mo, bumalik sa'yo, sobra-sobra pa. We've been doing this for the past 7 years. Yung ibang nagtataka talaga, yan lang lalabas kayo ng kapalit. Opo, 7 years na po. Marami na nga akong gumraduate dito eh, na naging scholar ng AIM Global eh. Marami na nga akong nakakuha ng free medical check-up eh. Sad to say, marami na rin nakakuha ng insurance natin. Pero, you know, hindi naman something yun na para maging proud ka. Kasi aksidente nga. But then, marami na akong nakakuha. My point, etong benefits na to, tsaka produkto na ito, pinapakinabangan na po natin for the past 7 years. Good? Paano gawin yung business mo, Sai? Last part na ho tayo. Negosyo na ho. Number 1, pwede ka mag-direct selling. You can do direct selling in this kind of business. Kasi may discount tayo 25% up to 50% discount. Tama? Pwede ka magbenta-benta. Some people love selling. Some people hate selling. You know, like me, 5 years ago, I used to hate selling. Kaya nga ho, sabi ko nga kanina, engineering yung kinuha ko kasi nga ayoko magbenta eh. Tama ba? Pero nakahiligan ko na. Kumbaga nakasanayan ko na. Mukha ho ba ako nagbebenta? Sabi ni tita, hindi. Mukha kang artista. Sabi ni kuya, mayabang ka talaga. Ano bang rule sa selling? There's a rule. Number 1, you should have a big heart. Kailangan malaki yung puso mo pag nagbenta ka. Big heart. Hindi naman literal. Yung para makatulong ba? Yun muna yung goal mo, kaysa yung kita. Yung iba kasi gusto ko agad kita eh. Tama, no? Tama-tama yung produkto, maganda. Si Mare may cancer. Ilang box kaya bibili ni Mare? Ang malupit. Sana si Pare may cancer din. Wag o ganon. Kailangan, your goal, makatulong muna sa lahat ng tao, given na naman yung kita eh. Tama, no? Oh, 1 box sa C24/7, pag binenta mo, 1.2 SRP, suggested retail price. Pag kinuha mo siya 900, kasi member ka na, may discount ka 25%. May kita ka ng 300 pesos kada box ng C24/7. Hindi mo naman ibebenta to ng 8 oras eh. Sa Cavite kasi, 8 oras sa trabaho na yan. 8 to 10 hours of working for you to earn 300 pesos as your income. Tama? Ulitin ko, hindi mo ibebenta to ng 8 oras. Mare, 8 oras na ako eh. Hindi ka pa bibili? Mag-overtime ba ako, Mare? Siyempre, kung makita niya yung laman, para saan yung produkto, baka mga 30 minutes or less, bumili sa'yo yan eh. O di kumita ka ng 300 pesos, baka 30 minutes lang, wala pa. You're working smart. You're not working hard kasi natitipid mo oras. Tama, nasisave mo time. Do you agree? Yes. Coffee natin, 350. 260 na lang pag member ka, may 90 pesos ka kada box. Oh, makabenta ka ng 10 C24/7 isang buwan, di may 3,000 ka na pambayad ng kuryente. Makabenta ka ng 10 kape, isang buwan, o may 900 pesos ka na. May panload ka na, lahat ng network matetext mo. May pantawag ka pa sa overseas. Do you agree? Additional income lang naman to eh. Pero kagandahan, kung di ka makabenta, walang problema kasi wala naman quota dito eh. We're the only company, or probably sa mga kumpanya, na walang quota. Networking. Kasi ibang company, may quota. Every month, you have to purchase this amount of products or sum of products para ma-maintain mo yung membership mo. May mga ganun-ganun pa. Dito, wala tayo. Clear? Tsaka may mga techniques sa selling. Dati kaya ayoko magbenta kasi na-imagine ko, napipicture ko yung magbebenta ko, may dala-dala akong brochure, pumunta ako sa kaibigan ko, mag-aalok ako. Yun ang napipicture ko, kaya ayoko magbenta. Pero may mga diskarte pala sa selling. Through the years, natutunan ko na siya. Bigyan ko ng example. One time we have this reunion, yung mama ko, sabi ko, ma, sino sa mga uncle ko tsaka sa mga auntie ko may sakit? At ano yung sakit nila? So, sinurvey ko na. Pagdating ng reunion, dala-dala ko yung box kasi mahilig ako magdala ng produkto. Dinala ko yung box. Naglalakad lang ako doon sa reunion namin. Binawagay-way ko na yung produkto. pero wala pa akong pinapansin sa kanila. So, kumuha ko blister, uminom ako.
Napansin ko nakatingin sila sa akin. Di ba, peripheral vision ka. Although hindi ka nakatingin, pero alam mo nakatingin sa'yo. Tama, no? Kumain ako mabilis. After mga ilang minutes uli, bukas uli ako ng isa. Inom uli ako. Yung isang auntie ko, hindi nakatiis. Lumapit sa akin. Say, ano yung ininom mo? Sabi ko, ito auntie, wala ho. Kasi ang Pilipino, ayaw magbenta at ayaw mabentahan, kaya pakipot ka muna. Pag nagtanong uli, Say, ano nga yan? Ay, ito auntie. Hasi 24/7 food supplement po galing US. Nature's Way po. Fruits, vegetables, mash. All-in-one product po siya. Nakadesign po to sa mga diabetic. Eh, yung auntie ko diabetic. Mag-interest hindi? Pwedeng bumili hindi? Nagalok ba ako? Hindi man ako nagalok Hindi man ako nagbenta. Di ba, no? Oh. Sa bahay nyo, di ba may mga friends tayo minsan bumibisita sa atin, old friends, workmates, schoolmates, tama? Oh, one time, pag may bumisita sa'yo, magtimpla ka ng kape natin, yung Leven. Kasi Starbucks yun eh. Siguraduhin mong mainit yung tubig para umalingasaw yung aroma. Tama, magtimpla ka ng kape. Hindi para sa kanya, para sa'yo yung kape ha, para sa'yo. Hindi para sa kanya, para sa'yo. O ngayon yung kaibigan mo, nakaupo sa Porsche. Sa porch. Oh, dala-dala mo yung tasa, di ba? O, idaan mo, idaan mo sa ilong niya. Siyempre, yung kumpare mo, bango niya na, ha? Ito, pare, Starbucks coffee to, pre. Ha? Ang kagandahan ito, all-in-one siya, may fruits, vegetables, mushrooms. Kung kaping ito, alkaline base pa. Kahit walang laman ng tiyan mo, pwede mong inumin. Talaga? Saan makakabili niyan? Sa akin, 20 pesos. Maraming technique sa selling, eh. Ay, mga babae, hindi ko maintindihan. Hanggang ngayon, ha? Sabay-sabay mag-CR. Kahit isa lang yung bowl, di ba, no? 5 babae. 5, 7, sabay-sabay mag-CR yan kasi nag-retouch daw, di ba, no? Eh, meron tayong glutathione sa sublingual spray. Oh. Pag may nakasabay kang kumari mo, labas mo yung glutathione, mag-spray ka sa harapan niya. Pakita mo. Siyempre, kumari mo, ano yan, mare? Ito, glutathione sa sublingual spray, maganda siya sa liver, pero side effect, pampaputi. Kaya ka pala namumusaw ngayon. Oh, pwedeng bumili. Tama, no? Oh. Kasi yung babae daw, inuuna pa beauty products kaysa pagkain. Eh. So anyway, there are ways to sell that you don't have to sell. Hindi mo kailangan magbenta. Ang goal mo, hindi naman magbenta eh. Pero makakabenta ka. At the back of your mind, yun naman talagang target mo eh. Di ba, no? Pero hindi naman yun yung pinapakita mo. Nakuha niya ibig sabihin. So anyway, sabi ko nga kanina, kung walang problema. Kung makabenta ka, di okay. Good. Okay? Next, we have the multi-level marketing business or network marketing business or networking. Hindi siya pyramiding, ano? Pyramiding is different story, different topic yan. Pag sabi pyramiding, pyramiding. Pera-pera lang. Mag-invest ka ng pera, wala kang makukuha. Magre-recruit ka ng tao para mabaho yung investment mo. Walang kapalit. Pag wala ka na-recruit, goodbye yung investment mo. So sa atin, kahit naman di mo gawin tong networking natin, business, dito sa binili mo, para ka lang bumili ng ng serbisyo at saka produkto eh. Tama? Even if you don't do this, hindi ka naman lugi eh. Tama? Tama ba? Paano gawin yung business ng networking? So umpisa, mag-iimbita ka ng tao. Well, syempre, member ka na dapat. Once a member ka, pag member ka na, mag-invite ka habang inaaral mo siya. You will invite people habang inaaral mo siya, ulitin ko. Kailangan mo aralin to kasi negosyo mo to eh. Tama, no? So, meron tayong tinatawag na direct referral commission na you can earn 500 pesos kada referral. And meron tayong matching bonus which you can earn 1,500 kada match. Paano yan, Sai? Sino imbitahan mo? Lahat ng case system mo. Kaibigan, kakilala, ka-church, ka-batch, everybody you know. Yun muna unahin mo. Yung mga warm list mo, warm market mo. Bigyan mo sila ng idea. Short and simple lang dapat. Huwag ka masyadong mag-explain kung first time mo lang gagawin itong business na to. Hindi mo pa kaya masyadong mag-explain. So, ang trabaho mo lang, mag-invite ka muna. Bigyan mo lang idea. Huwag mo munang banggitin yung kapital. Kasi hindi mo pa madidefend yan eh. Pag binanggit mo yan, mandidilim paningin yan. Pwede mo sabihin health orientation. Kasi may produkto tayo. May sakit yung tao, magka-interest sa produkto. Pwede mo sabihin na additional income kung naghahanap siya ng pagkakitaan. Tama? Orientation. Or kung yung anak niya mag-aaral ng college, kulang yung tuition fee, sabihin mo,
May libreng scholarship program yung company mo. Pakinggan mo yung orientation, baka magustuhan mo. So give them an idea, slight idea. Basta ang trabaho mo sa umpisa, we do the talking for you. Kami magsasalita para sa'yo. Kami mag-orient para sa'yo ng mga taong iimbitahan mo. Sorry. We have Monday to Saturday seminars, 2 p.m. and 7 p.m. Dito po. May mga magpapresent para sa'yo, ulitin ko. Lahat ng tao na bibili nung package na binili mo, na ikaw yung nag-invite, may 500 pesos kang commission. Clear? Let's say na-invite mo, 10. Yung 10 bumili ng package, o di may 5,000 ka. Kasi 500 pesos kada package sold. Or kada tao na mag-join sa'yo. Kung 100, edi may 50,000 ka. Kung 1,000 yung naimbitan mo, bumili lahat, o di may 500,000 ka. Every package sold, you get 500 pesos. Clear? Lugi ba yung mga taong bumili sa'yo? Niloko mo ba sila? Kasi lahat ng nakuha mo, hindi nyo nakuha nila eh. Next, matching bonus. 1,500. Paano yan? Pwede makahiram ng name ng first timer sa unahan. Marian. Ayaw ni Marian. Anyway, si Marian, bumili ng package. Nagustuhan niya yung business. O baka yung produkto. O baka insurance. O baka scholarship. Maraming reason kasi kung bakit bibili. Baka ATM. Kasi may nagjo-join dito, ATM lang. Di pa nagkakaroon ng ATM sa buong buhay niya. So whatever reason, bumili ng package, nag-join. Okay? Pwedeng gawin ni Marian yung business, pwedeng hindi. It's up to her. Pwede niyang gawin, pwedeng hindi. It's up to her. Clear? Assuming ginawa ni Marian yung business, kunyari, ginawa niya yung negosyo na gustuhan niya. Marian, magbanggit ka ng name ng kakilala mo. Isang name. Roda. Okay. Naimbitahan ni Marian si Roda. Si Roda bumili ng package. Magkano kinita ni Marian? 500. Isa pang name. Michael. Naimbitahan ni Marian si Michael. Magkano kinita ni Marian? Magkano? So sa dalawang taong na imbitahan niya, magkano kinita niya? 1,000. Ito nakakatuwa kasi sabi sa matching bonus, we're using the binary system from the root word by meaning to. Bicycle, dalawang gulong. Bilingual, dalawang lingwahe yung kayang isalita. Binary, kasi nagre-require ng match, pares, kaya may left and right, dalawang sides. Sabi dyan, pag may nakita yung system mo na merong isa sa left at isa sa right, automatic, merong additional 1,500. So sa dalawang tao na invite mo, meron kang additional 1,500, total nakikita mo, 2,500. Good or very good? Okay. Question. Si Rhoda at si Michael, may kakilala din ba sila? Of course. Malas naman ng tatlong yan kung sila lang magkakakilala. Si Rhoda nag-invite ng dalawa, si 1 tsaka si 2. Si Rhoda kumita ng 500, 500, 1,500, 2,500 din. Si Michael, isa lang yung na-invite, si 3. Si Michael kumita lang ng 500. Wala pa siyang pair kasi wala pa siya sa right. Si 3, na-invite si 4. Si 3 kumita ng 500. But we are talking about Marian. We're talking about you because this can be you. Tama? Sabi sa matching bonus, direct or indirect sales, ikaw o hindi ikaw ang nakabenta, basta nag-fall sa left at nag-fall sa right. Left, right, indirect. May 1,500 pa rin si Marian. Left, right, 1,500 ulit si Marian. So sa total na kinita dito ni Marian is 3,000 pesos. Kilala pa ba ni Marian yung apat na yan? Maring hindi. My point, kumita pa rin siya. Indirect sales. Pwedeng dumami. Naging 10 sa kaliwa. Pwedeng dumami. 10 sa kanan. 10 left, 10 right, that's 15,000. Kunyari, part-time niya lang ginagawa. Nangyari to 5 months. 15,000 is not bad for an additional income. 2 years, halimbawa, naging 100 sa kaliwa. Pwede? Pwede. Tagal nga nun. Yung iba nga dyan, buwan lang, 100 sa left na kagad eh. 100 sa right. 2 years, halimbawa, di may additional income na siya 150,000. 2 years. Not bad. Tama? 4 years, halimbawa, naging 1,000 sa kaliwa, 1,000 sa kanan. Pwede? O 4 years, di may 1.5 million siya. Additional income. Pwede ng additional income? 7 years, tumagal. O naging 10,000, 10,000, may 15 million na si Marian. Additional income. Siguro naman, pag umabot na ng ganyan, hindi na additional income yan.
pwede mo nang gawing full-time business yan. Tama, no? Now, the question is, nangyayari na ba yan? Yes, for the past 7 years ng company, this is happening already. And what's amazing, kasi yung mga taong na nagagawa to, ordinaryong taong kagaya mo at kagaya ko. May engineer, like me, may professionals, doctors, lawyers. Ang amazing, meron mga sobrang simpleng tao na walang tinapos, factory worker, high school graduates, tricycle driver. Meron nga dito, grade 5 lang, taga Bohol, Leo Kaduyak, pero kumita siya ng malaki. Ngayon, nagra-range siya ng mga 200,000 a month. Grade 5 lang ang tinapos. May na-motivate na isang tao, nag-join sa kanya. Grade 6 kasi yung tinapos kaya na-motivate. Sabi niya, mas kaya ko yan kasi grade 6 ako, ikaw grade 5 lang. Amazing kasi, ordinary people like you and me, like what I'm saying, nabibigyan ng fair chance, fair shot ng isang opportunity na pwede kang mabago. Pwede mabago yung sitwasyon mo. Tama, no? Wala naman ditong, kumbaga, discrimination. Unlike sa employment, there's a lot of discrimination. Kailangan meron kang backer, maganda tinapos mo, etc. Dito wala. Maganda yung program kasi. Maganda kasi yung system eh. System-based po ito. Everybody say system. Pag lumaki na yung network mo, hindi mo na mapigilan yan. Itong 10,000 to, pwede magpasok ng 20 tao. Itong 10,000 sa kabila, pwede magpasok ng 20 tao in one day. Pwede? You're supposed to get paid 20 pairs. 20 pairs of 1.5. Hindi ka babayaran ng 20. 16 lang yung maximum. So 16 pairs, a maximum income potential ng 7,980 mo is 24,000 pesos per day. Pag lumaki na yung network mo, yan yung income potential ng kapital na nilabas mo. Pwede naman pagtsagaan yan? Ang tawag dyan, safety net. Para hindi mag-overpayout yung company. Nakadesign to, itong kumpanyang ito, ulitin ko, yung safety net na yan, para hindi mag-overpayout, para hindi magsara. Other companies before, kaya nagsara, kasi nag-overpayout. Walang safety net. Clear? Matapos na ako. Paano yung mga binibentang produkto ng mga to? Pwede ba sila magbenta? Pwede ba silang gumamit ng produkto? Good. Meron tayong Unilevel program. Unilevel program, you have 5% sa direct mo at kung first level mo yan, may additional kang 5%. First level. For example, ito, kay Marian, direct niya yan. Tama? Tapos first level niya pa yan. Unang level niya. 10% niya dyan. Clear? Tapos second level, down to 10th level. Second, down to 10th, may additional 5%. Second to 10th. Product sales ho to. Lahat ng produkto may corresponding points. Yung points converted to cash. Ang nagko-compute niyan yung webpage mo. Automatic na yan. Nakuha niya? Okay. Ulitin ko, second to 10 level, 5%. Hindi yan sa presyo ng produkto. May corresponding points. Converted to cash. Ang gandahan niya, hindi naman siya nagbebenta, pero nagbebenta to, kumikita pa rin. Eh, paano yung 11, 15, 28, yung dulo? Magaling magbenta. Wala ba akong kita doon? Stair-step program. Okay? Pag nagsimula ka dito, meron tayong tinatawag na ladder of success. Distributor ka. Pag na-promote ka, silver executive. Pag na-promote ka, gold executive. And the last promotion, global ambassador. How do you get promoted? Lahat ng reorder mo, pag bumili ka reorder, kunyari, si 24/7, discounted 900 pesos, nag-reorder ka. Lahat yon may positional points. Everybody say positional points. Isang box na si 24/7, for example, 0.2. Kaya kung 5 box yung mabibenta ng buong organization mo, 1 point na yon. From you, tsaka buong organization mo nakabenta ng 50 box sa C24/7, that's 10 points. And 10 points will promote you to a silver executive, 100 points, gold executive, and 1,000 points, global ambassador. Ano silbi ng mga posisyon na yan? You have an additional 10%, 20%, 30%, overriding commission sa lahat ng benta ng grupo mo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Good? Magkabukod dyan, ha? Kumikita ka dito, kumikita dito, kumikita sa binary, kumikita sa direct referral, kumikita sa direct selling. Kita nyo na? Puro kita. At saka ang kagandahan yan, hindi na ikaw nagbibenta doon sa dalawang program na yon. For example, lumaki yung network mo. Lumaki. Sa buong mundo, international. Yung downline mo, nakarecruit. Na-recruit, Nigerian. Halimbawa, may branch tayo sa Nigeria, sa Africa. Itong Nigeria na to, nakabenta ng isang sakong glutathione. Halimbawa. Tanong. Huwag kayong matawa, ha? Mahilig sa pampaputi yung mga yun, ha? Galing ako dun, eh.
Anyway, may kita ba si Marian? Siya ba nagbenta? Kilala niya ba yun? Ang galing. Same concept, Henry C. Di ba ang dami ng negosyo ni Henry C? SM na lang, for example. Nakabenta ng sapatos yung empleyado niya. Kumita ba siya? Kilala niya ba yung empleyado niya? Nandun ba siya nung time na yun? Same concept, oh. Yung ginagamit ng mga malaking negosyo na sistema, hindi nyo ginagamit sa atin. Sabi ko nga kanina, this is a system-based company. Sistema nagpapatakbo. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit may mga taong kumikita ng malaki. Hindi dahil magaling sila. Dahil magaling yung sistema. Nakuha nyo? Parang ganito para mas ma-appreciate natin. Do you know Jollibee? Jollibee is number 1. Pagdating sa food, sa restaurant business. Tama? Food industry. Right? Sistema nagpapatakbo sa Jollibee. Anong sistema? Ang Jollibee, isa ambience. Isa mascot. Di ba? Nag-iiba ba ng mascot yun? Di ba? Bubuyog na nakangiti. Na kulay pula. Tapos, very light. Pagpasok mo, maliwanag. Ang ganda ng music. Very positive. Wala namang Jollibee nagpapatugtog ng pampatay na kanta. System yun eh. Kasama sa system yun. Tapos, pagpasok mo, babatiin ka. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Can I take your order, sir? Di ba? Can I take your order, ma'am? Enjoy your meal, sir. Di ba, no? Nakangiti lahat yun. Tapos yung lasa ng pagkain, isa, kahit saan Jollibee ka magpunta. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, isa lasa ng palabok, spaghetti, tama, fried chicken. Baka minsan masarap pa yung palabok mo eh. Pero isa lasa, tama, sistema yun. Pero magtataka ka, 95% nagpapatakbo ng Jollibee, puro high school graduate. Nasa cashier, puro high school graduate. May dalawang manager, nakapagtapos, yun lang. Security guard, high school graduate. Pero isang Jollibee restaurant, nag-average ng 1.5 million to 2 million pesos isang buwan. Nakita. Sistema yun eh. Tama? Minsan, iihi ka lang, papasalamatan ka pa eh. Thank you for coming, sir. Come again. Nakiihi ka lang. Sistema yun. Ngayon, anong point ko? Kung dapat magagaling ang nagpapatakbo ng Jollibee, kung dapat magagaling para kumita ng malaki, di sana yung nasa cashier, puro accountant yan. Di sana yung dalawang manager, abogado. Di sana yung security guard, Philippine Army. Kung dapat magagaling yung nagpapatakbo, nakuha niyo ibig ko sabihin? Kasi nga, sistema siya eh. Ganon din dito. Hindi mo kailangan maging magaling. Kasi system-based siya eh. Kaya may mga taong umaasenso dito because of the system, because of the program. You just have to understand. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Sige, palakpakan niyo yun. Basically, yan yung business. And I'm sure most of you na-appreciate. Yung iba kanina, sama ng mga mukha. Ngayon, nakangiti na. Napansin ko, iba nakatingin sa taas, ini-imagine ang siniimbitahan. Tama. Hindi naman kailangan maging matalino para maintindihan to, ma-appreciate itong sinabi ko eh. Tama? Probably 95% of you nagustuhan to. Yung iba nga, yung energy mataas na eh. Kasi nakakita ng opportunity na babago sa sitwasyon nila. Tama? Kaya lang, may mga questions na maglalaro sa isip mo eh. Maaaring iba, nagtatanong na ngayon sa sarili. O yung iba naman, dahil excited, hindi naiisip yung mga tanong na yan. Mamaya pa magtatanong pag uwi. O sa Lunes, pagpasok, pag bumalik sa realidad. Mamaya pa, ma'am. Mamaya pa, ma'am. Okay? Ang questions is for those people, doon sa mga nag-invite sa inyo after the seminar, doon po kayo magtatanong. Clear? Okay. Tapusin ko na. Bago kayo magtanong, sasagutin ko na tanong nyo. Kasi mga tanong na yan, natanong ko na rin sa sarili ko yan eh. For you to decide easily. Ha? Number 1, pwede mo sabihin sa akin, Sai, maganda naman yung negosyo mo eh. Ang problema, hindi ko linya yan. Yun yung pinaka-paborito kong word na I've been here for the past 5 years, yung lagi ko naririnig. Ang ginawa ko to, in-invite ko isang friend ko, engineer, classmate ko din. Sabi niya, bro, hindi ko linya yan, bro. Tama, kaya nga tayo nag-engineering eh. Tapos ang laki-laki mo pang tao. Nagbibenta ka pampasexy, pampaputi. Ang halay, bro. Hindi ko walang niya ka. Hindi ka na nga sasali, kukutsain mo pa ako. Sabi pa sa akin, balikan mo na lang ako. Balitaan mo na lang ako pag yumaman ka na, umasenso ka na. Sabi ko, okay lang naman bro, pero, maganda kasi nakita ko eh, sabi ko sa kanya. Sige na. After 2 years, nabalitaan ko. Nagpunta ng ibang bansa. Tagapunas ng puwet na magulang ng iba. Sabi ko, patay sa akin to. Tinawagan ko ngayon. Kamusta bro? Ha? Balita ko, nagpupunas ka ng puwet na magulang. Linya mo pala yan bro. Hindi naman sa kinukutsa ko siya. Parang gano'n na rin. Hindi, kabiroan ko naman siya. But kidding aside, tayo nga, ibang tao lumalabas sa ibang bansa, to work without, kahit ano pang trabaho mo, without knowing kung anong expectation, pero gusto mo lang kumita ng pera. Ako nga, nagkargador eh. Engineer ako dito Nagkargador ako sa Amerika. Imagine niyo yun, just to make money.
Kung di mo linya to, dilinyahin mo. Tama? Ganun lang naman yun. Basta moral, legal, ethical, sa panahon ngayon, linyahin mo na. Yung naintindihan ang konsepto nito, sa totoo lang ho, naku, kahit Brad Panty, ibebenta ko kung aasenso naman ako. Araw-araw ho, magsusukat ako ng Brad Panty. Ha? Kung aasenso naman ako. Tama ba? Buti na lang walang Brad Panty sa mga produkto natin. O, ngayon yung ginagawa mo, linya mo, hindi naman nababago yung buhay mo. Subukan mo, hindi mo linya, baka mabago yung buhay mo. Say, maganda yung negosyo mo, kaya lang mahihain ako. Narinig niyo na ba yung mahihain ako na dahilan? Hindi ko kasi linya yan eh. You know, yung iba kasi, bukod sa hindi linya, hindi ako magaling magsalita, hindi ako magaling mag-convince. Mahihain nga ako eh. Tama? Well, kaya ka nahihiya, di mo pa siya kabisado. Ganun lang naman yung pagtingin mo yung hiya sa dictionary, ibig sabihin ng lack of confidence. Kasi hindi ka knowledgeable. Eh di pag-aralan mo. Kahit anong bagay na kabisado mo, hindi ka naman mahiya kasi alam mo eh. Do you get my point? Para sa trabaho, personality mo, mahihain ka, kaya kailangan mo pa rin mag-apply eh. Pag nag-apply ka, kahit mahihain ka, tama. Pag tinanong ka, sasagot ka, hindi. Kailangan mo sumagot. Pwede ba sabihin ng HR manager, oh, ano magagawa mo para sa kumpanya ko? Eh, mahihain ako. Sir? Sasagot, hindi. Pag hindi ka sumagot, di ka matanggap eh. Tama? Meron ba tinatawag na training program, training period? 3 months, iti-train ka, tama? O makabisado mo ngayon yung mga kasamahan mo. Kabisado mo yung trabaho mo. Alam mo na ginagawa mo kahit nakapigit ka. Komportable ka na sa lugar. Komportable ka na sa environment. Mawawala na yung hiya mo. Because you know what you're doing already. Tama? Di ganun din dito, aralin mo. Tama, pag-aralan mo. Lahat ng bagay, napapag-aralan. Lahat ng bagay, natututunan. Kung ang puso nga natuturuan magmahal, utak pa kaya? May point ka, Sai. Eh, ang problema, paano kung wala mag-join? Paano kung wala akong ma-recruit? Paano kung wala akong mabentahan ng produkto? Paano kung wala mag-member? 7 years na yung kumpanya niya, baka ubos na tao. Ang hirap, Sai. Baka malugi ako, baka magkamali ako, baka ma-reject ako. Ang hirap eh. Hirapan ka na? Wala ka pa naman nilalabas ah. Hirapan ka na? Mga tao kasi laging tinitingnan yung hindi mangyayari. Ay, tingnan yung pwede mangyari. Magtatayo ng grocery store, naku, baka walang bumili. Hindi pwede yun. Kailangan doon ka sa positive side. Business to eh. Although meron chance na ganun, pero don't look at that. Tama? Do you want to succeed in life? Gusto niyo ba umasenso? Yes! Wala pa naman ako namimit na tao at tinanong ko gusto mong umasenso. Ang sagot sa akin, pag-isipan ko bro. Everybody wants to succeed in life. But not everybody succeeds. You know why? Because bago ka umasenso, bago mo makuha yung success na hinahanap mo, kung ano man endeavor na papasokin mo, especially financially, you have to fail. You have to get rejected. You have to make mistakes. Magkamali, ma-reject, malugi, mag-fail. Magkamali, ma-reject, magkamali, malugi, ma-reject, mag-fail, bago ka umasenso. Those people who succeed in their lives failed so many times, got rejected, made mistakes a lot of times. That's why they succeed. You know why? Because they tried. They tried so many times, kaya sila umasenso. Hindi naman po failure yung tawag nila dyan eh. Hindi mistakes, hindi pagkakamali, yung tawag nila dyan experience. And experience is the best teacher. Sylvester Stallone, Chris Aquino, Bill Gates, Henry C., Lucio Tan, Vilma Santos, lahat ng mga successful na tao na yan, na-experience to. Mag-isip pa kayo. Lahat yan. I-research nyo. Pinakapaborito ko si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, man. Kung i-research yung buhay niya, bago siya maging boxingero, ang dami niya pinagdaanan na failure, ha? Personal life. Pero ginawa niya motivation yun. Experience. Dinala niya sa boxing. Nag-focus siya. Naging champion, 8 Division World Champion. Pag-uwi niya dito, may sinabi pa rin sa kanya, eh. Tama? Di daw siya magaling mag-Ingles. Puro you know lang daw ang alam. Nung pumasok sa politics, sisirain lang daw yung pangalan niya. Showbiz, di daw magaling umarte. Kumanta, sintunado daw. Fashion, baduy daw pumorma. Pero it did not stop him. Anong ginawa niya? He kept on trying. After several years, ngayon po, galing niya na mag-English, di na kailangan ng interpreter eh. Tama, yung kalaban yung boksingero, ngayon may interpreter eh. Oh, di ba naging congressman siya ngayon?
Baduy daw pumorma. Naging model ng Nike sa buong mundo. Kasama sina Kobe Bryant, LeBron James. Ang malupit dito, nagkaroon pa ng boutique Team Pacquiao. Baduy daw pumorma. Di daw magaling umarte, nagkaroon ng pelikula. Nagkaroon pa ng game show, siya pa yung host. Tapos intonado daw kumanta, nagkaroon ng platinum album. You know why? Because he understands success. He understands this. Na every time he fails, it's okay. It's an opportunity to come back again. Become better. Become stronger than you were before. Tandaan nyo to, whatever does not kill you only makes you stronger. Kung ano man yan, pag di ka pinatay niyan, lalo ka lang lumalakas. Kailangan mo lang may matutunan. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Gusto mong masenso, eto ka ngayon. You want to succeed in life. Ang problema, ayaw mo mag-fail. Ayaw mo ma-reject. Ayaw mo magkamali. Pero gusto mo masenso. Pero ayaw mo magkamali. Malabo yun. Itong mga taong to successful na hanggang ngayon nagkakamali. Hanggang ngayon nagpa-fail. Hanggang ngayon nare-reject. Hanggang ngayon nalulugi. Ikaw gusto mo mag-succeed, ayaw mo magkamali. Those people who do not want to make mistakes will end up working for people who make mistakes. Ulitin ko. Ikaw, gusto mo masenso, pero ayaw mo magkamali. Ayaw mo ma-reject, ayaw mo malugi, ayaw mo mag-fail. Itong mga taong to, hanggang ngayon nagkakamali. Hanggang ngayon nare-reject, hanggang ngayon nagpa-fail. Itong mga taong ayaw magkamali, ay magtatrabaho at sasakupin ng mga taong nagkakamali. Tama, mali? Gusto mo magkamali, ayaw mo magkamali. Hindi mo pagkakamali ang aim global. Naintindihan ko na yung point, Masay. Naintindihan ko na talaga. Malinaw na. Decided naman ako eh. Ang problema, wala akong pera. Tama? Ano na pa sinabi mo eh? Wala akong pera. Problema ba to? Oh, you know what? Ay, hindi ako manghuhula Hindi ako manghuhula, pero alam ko problema mo to. 5 days ago, problema mo din yan eh. Last month, problema mo na yan, pero hindi ako manghuhula. Alam ko yun. Last year, problema mo na rin yan eh. Pati magulang mo, problema to. Tama. Hindi ako manghuhula. Lolo't lola mo, problema to. Kasi ang kayamanan na ipapamana, pati kahirapan na ipapamana din. Kaya pag hindi mo solusyonan to, nako, papamana mo rin yan for next generation. Bakit ito yung solusyon sa matagal mo ng problema? Hindi ko maintindihan, Sai. Parang ganito. Kung problema mo puso, solusyon, puso din. Maghanap ka ng tao na magmamahal sa'yo. Ay, kung ang problema mo pera, ang solusyon, pera din. Hindi naman pwedeng solusyonan mo, sabay yun. Mag-asawa ka na matanda mayaman, madaling mamatay. You know, yung mga nakapila sa POEA, wala naman pera yan eh. Pero nagagawa nila paraan 50,000, 100,000, 200,000 placement fee because of, thinking that when they go outside, they're gonna change their lives. Pero not all of people who work abroad, nagbabago buhay, nagsasucceed. 90% hindi pa nga eh. Tama. Mindset lang yan eh. Everybody say mindset. Malit tong halagang ito kung sitwasyon mo yung pag-uusapan. Kasi ilang beses na lumabas to sa bulsa mo, pero wala naman na bago. Actually, hindi naman to puhunan eh. Ikaw. Hindi ito yung kapital mo eh. Ikaw. Sarili mo. Because I believe, basta gusto na isang tao, kayang gawa ng paraan. This is a very small amount. Tama. Para mas ma-appreciate nyo. May sasakyan ho ako yung sportivo. Ngayon, mabibili mo ng 400,000. 400,000. Ibenta ko sa inyo ng 30,000. Hanggang bukas ng tanghali. 12 o'clock. Gawa mo ng paraan, hindi. Akala ko ba wala kang pera? Kasi nakita mo yung value. Nakita mo yung kapalit. Tama ba? Ulitin ko. Nakita namin yung kapalit bago namin nilabas to. Tama? May kapalit na nga eh. Bukod dyan, yung future mo, yung sitwasyon mo, pwede mabago. Yung mga tao nagsasucceed, I'll give you an example. Do you know Manginasal? Manginasal? Ang daming failure niyan dati. Mahilig na magnegosyo yan. Ever since. May Chinese background sila eh. Tapos, ang daming failure. Karinderya, etc. Siguro mga edad niya 25. Nabigyan siya ng pagkakataon mangutang ng 2 milyong piso. 2 million pesos to put up his restaurant. Manginasal. Ang daming risk kasi itong halagang ito, pag hindi umusad yung negosyo niya, paano niya babayaran to? Pangalawa, babanggain niya si Chicken and Asal Bacolod, KFC, Max, Jollibee, babanggain niya yung mga giants in the food industry. Pangatlong risk, kung sakaling mag-expand siya sa labas ng Iloilo, hindi niya alam kung magugustuhan ng mga Davaoenyo, Manileño, Kapampangan, Ilocano, ang panlasa ng Ilonggo. Pero he took a risk. Ulitin ko, hindi naman to kapital niya eh. Lakas ng loob siya, tsaka pangarap. Nilagyan niya yung sistema, yung restaurant niya. Anong sistema? Dahil sa mga failures niya, he came up with this concept, unlimited rice. Kanin.
Grabe yung expansion ni Mang Inasal. Several years lang, ang dami hong branches na nag-expand. Tama, no? Parang virus. Si Jollibee, akalain mo, kanin lang pala ang papatay kay Bubuyog. Kanin lang. Sobrang takot ni Jollibee. Kinabahan ho. Kinabahan. Tama, naglabas ng chicken barbecue. Naalala niyo sa Jollibee? Hindi pa rin umubra. Tama? Sa sobrang takot niya, 70% na stocks ni Mang Inasal binili niya for almost 3 billion pesos. This guy is only in his mid-30s. Itong taong ito, mid-30s pa lang yung age niya. But right now, he's a billionaire. Pero wala siyang pera dati. Nakuha niya ibig sabihin. Ganun pala mag-isip pag gusto mo mag-succeed. Kailangan no limits. Alisin mo yung mindset. Baguhin mo yung mindset mo. Governor Villafuerte from Bicol. Tinayo yung Camarines Sur. Nangutang siya ng 2 billion pesos sa bangko. Ang laking pera niyan. Pag hindi umusad yung resort, paano niya babayaran yan? Pero kailangan niyang gawin niya para itaas yung tourism sa Bicol because Bicol is one of the poorest regions in the whole Philippines. Tama? 2 billion. Tapos yung Camarines Sur, dulo pa ng mundo. Ang sport pa, wakeboarding, pang mayaman na sport. Babanggayin niya pa si Palawan, si Boracay, Cebu, Bohol, number 1 in tourism yung mga yan eh. Pero nung ginawa niya, he took a risk. 2 billion. Right now, Camarines Sur, making 100 million pesos per month profit nila. Imagine, ganun pala mag-isip dapat. Magkano pinangutang ni Mang Inasal? Magkano? Pakilaksan, magkano? Magkano pinangutang ni Governor Villafuerte? Magkano pinag-uusapan natin ngayon? Dumudugo ilong mo. Wala pa ako nakita for the past 5 years I've been here. Wala pa ako nakita gumagapang. Ba't gumagapang bro? Naghihirap ako bro. Nag-join ako sa Global. 7,980. Wala pa ako. Bagkus, marami ako nakita na bago ang buhay dahil sa 7,980. Eh, sa akin lang, give it a shot. And please, ikaw mag-decide kasi ikaw nakakita nito eh. Huwag mo hayaan ibang tao mag-decide para sa'yo. Ang dami ko na kinausap dati na gusto mo, bro, mag-join ako. Kinabukas, tinawag ako, mag-join ka na. Ayaw ng asawa ko, bro. Sana asawa mo na lang kinausap ko. Pinahirapan mo pa ako. Hindi ko naman sinasabing huwag mo sabihin sa kanila. Isama mo sila para makita nila. But then yung decision nasa sa'yo. Problem is, we always decide based on people's decision, other people's decision. You decide on your own. Because part of being mature is making your own choice. Whether magkamali ka o hindi, importante, ikaw nag-decide sa sarili mo. Ganun po yun. Tama kasi nga, kung magkamali ka man, experience yun eh. Kaya mag-decide ka. Stop blaming, stop complaining, stop reasoning. This is the time na mag-decide ka sa sarili mo. It's a new year. Who knows? Bakit yung opportunity matagal mo nang hinihintay? Tama? So stop complaining. Bago ko ipakilala yung susunod na mag-share, bago 5 minutes na lang yun, may kwento ako sa inyo. Okay lang ba? May dalawang magkaibigan, si Juan at si Pedro. May dala silang bugong. Alam niyo yung bugong? Lunchbox. Lunchbox. Puro social kayo ha. Sabay sila nag-lunch. May dalang bugong. Binuksan yung lunchbox. Sandwich. Magkasama sila sa trabaho eh. Nag-compare sila ng baon. Pagtingin ni Pedro sa pagkain niya, sa sandwich, ang palaman, hamburger with coleslaw. Si Juan, binuksan yung palaman niya, peanut butter. The following day, sabay ulit sila. Lunch ulit. Dala-dala yung lunchbox. Pagbukas sa sandwich, spam with cheese. Pedro. Pagdating kay Juan, binuksan yung kanya, peanut butter. Wednesday, sabay ulit sila. Pedro, tuna sandwich. Juan, peanut butter. Thursday, Pedro, chicken sandwich. Juan, nangangatal pa. Peanut butter. Friday, Pedro, bacon and egg. Juan, peanut butter. Peanut butter. Araw-araw na lang na ginawa na peanut butter ng palang pambihirang buhay ito. Sabi ni Pedro, Juan, madali lang naman yung problema mo eh. Sabihin mo sa asawa mo, palitan ang palaman ng tinapay mo. Huy! Galit na galit si Juan. Huy! Huwag mo idadama yung asawa ko. Dahil ako ang gumagawa ng palaman ng tinapay ko. What's my point? Ulitin ko. Nagrereklamo tayo sa taas ng bilihin, sa boss, sa empleyado, sa taas ng bigas, kuryente, etc. Hindi mo hawak yung mga bagay na yan eh. Tama? Kahit ano pang gawin mo, tataas yan eh. Tuition fee, hindi mo hawak yung mga bagay na yan. Stop complaining. Stop reasoning. Ano bang hawak mo? Yung decision mo, yung kamay mo, kasi ikaw ang gumagawa ng palaman ng buhay mo.
So again, this is a perfect opportunity that, maybe it can change your life. So I encourage you, try. Wala namang mawawala eh. Especially kung wala ka na. It's like a plane of opportunity AIM Global eh. Nakabukas sa mga pinto nito sa gusto mo lilipad ng eroplanong ito. Sa akin lang, alam mo naman lilipad. Di sumabay ka na. Para sabay-sabay tayo sa paglipad. Tama, no? So before we all go, I have to introduce to you this special person. Kailangan po magstay kayo. Saglit na lang naman ho ito eh. Special person, he's a pastor, pero he's not gonna talk about religion. He's just gonna talk about business, some motivation, inspiration, kung ano nangyari sa kanya. Kasi siya, ginagawa niya rin itong negosyong ito. He's the spiritual advisor of this company. A very special person, hindi ko na papatagalin. Kung paano niyo ako welcome, mas welcome natin siya. Sabay-sabay natin i-welcome, palakpak, no? Yung tradition kanina, kung paano niyo ako welcome nung nagsisimula ako. Okay ba tayo doon? Pag sinabi ko 1 milyon, 2 milyon, alam nyo na, no? 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, at milyon pala. Everyone, let's give Sir Cyril a big hand clap. Come on. Thank you, sir. Kumusta po kayo? Okay. Pwede ko po makita ang kamay ng mga kasama namin for the first time ngayong umaga. Raise your hands. Come on. Wow. Wow. Let's give them a big AIM Global welcome. Welcome. Magaling po ba ang aming mga produkto? Yes. Maganda ba ang marketing plan? Yes. Hindi po katakataka dahil sa 7 years, 850 millionaires na po ang ginawa ng Alliance in Motion Global. Ha? Hindi na po tsamba yan. Yan po ang tinala ng Multi-Level Marketing Association International. Sa buong mundo po yan na grupo, nagmamanman ng mga MLM companies all over the world. At ang huli sa kanilang datos, ang AIM Global po ang pinakamabilis na lumalagong MLM company, hindi sa Pilipinas, sa buong Asia. Palakpakan natin. Ang pangalan ko po ay John, ako po 25 years na pastor. Kaya ko po sinasabing ang aking background para sabihin pong ang negosyo ng AIM Global, pati produkto ng AIM Global ay bagay kahit ano po ang inyong ginagawa sa buhay. Kung kayo po ay husband, walang problema, o housewife, o kayo po ay kanina may OFW kaming kausap sa baba, si engineer from Qatar, umuwi, 1 month lang, no? Aalis na naman. Mahihiwalay na naman sa kanyang may bahay na kasama niya kanina. Nag-pay in po kanina sa 3rd floor. Kaya sa mga OFW, mga bayani po namin kayo. May mga OFW ba tayo sa kwarto ngayon? Wow, oy, ang dami. Palakpakan naman natin. Palakpakan natin. Salamat, sir. Ha, kayo po yung mga bayani namin. Ang nanay ko po 20 plus years sa ibang bansa. Caregiver po. At na napakabait ng aming ina, no? Single mom, siya po ay nagtrabaho, kung may AIM Global nung araw, Millionaires Club na yung nanay ko. Ha? Kaya hindi niya naabutan, nasa langit na po siya. No? Tuwan-tuwa po ako, ang daming mga single mom na nakikita ko dito. Kanina sa katunayan, kausap ko si Ruby. Ha? Si Ruby. Ayan, si Ruby sa likod, nakita ko. Nagpalabas po ng Honda City yan. Ha? Para sa kanyang anak at sa kanyang pamilya, palakpakan po natin. Dala ng Alliance in Motion Global. Isipin nyo ha, single mom yan, tinatrabaho dito, nakikita kayo sa 3rd floor, nakikipag-usap sa mga downlines, nagre-recruit, nare-reject, nag-iimbita, tinatanggihan, ha? Mga distributors, may inimbita ba kayo ngayon, hindi dumating? Ayan. Umuo kagabi yun, pero kanina hindi nagpaalam, tama po ba? Sabi niya, sige, attend ako bukas, sama ako, Sabado naman eh. Tapos kami ng tanghali, nag-text, ay, namatay yung pusa ng kapitbahay namin. Ha? Sino po ang mga distributors dito? Payamang distributors, saan sa kamay? Yan. Kayo ba'y nahihirapan mag-recruit? Mabuti nga sa inyo. Kasi po, yan ang inyong tanim. Ha, nagtatanim po kayo. Ang taniman dito, pag ginawa ninyo ang negosyo sa AIM Global, 6 months to 1 year. Wala kang gagawin kundi magtanim. Sabihin niyo po, magtanim. Pag may tinanim, yan. Pag maraming tinanim, pag konti lang ang tinanim. Kung wala kayong tinanim, palakpakan yung sarili nyo kasi marami kayong tinatanim. Sa mga first time po, na alam ko na gustuhan yung mga produkto, ako po'y 49 years old na,
Isang taon na lang, 50 na po ako. Ako po may 4 na anak, all grown-ups, at may isa lang po akong asawa. At alam niyo, ginawa ko ang AIM Global 5 years ago na. Umupo po ako pareho ninyo. Ang nag-imbita sa akin, isa sa may-ari, si John Raymond Aspirin. Kasi si John Raymond Aspirin, nung pastor po ako noong 1990s, 16 years old yan, pinakilala sa akin. Estudyante, galing Dagupan, pumuntang Las Piñas, nag-aral doon sa university, at nag-church sa aming community. 4 na taon po yan sa church ko, napakabait na bata, pero walang pera. Pag-graduate po niya ng physical therapy, siya po'y umalis. Akala ko ginawa niya yung physical therapy course niya. Hindi pala. Nag-multi-level marketing company. Ito, nag-networking company pala siya. Pagbalik po niya sa bahay ko, nagulat ako, Ford Explorer na pick-up at ang gwapo ng damit. Sabi niya, Pastor, good morning. Sabi ko, anak, saan mo ninakaw yan? Sabi niya, hindi naman nagnanakaw, Pastor. Networking po. Sabi ko, anong networking? Sabi niya, kaya po ako pumunta dito, may itatayo na kaming kumpanya. That was 2006. And the rest is history. AIM Global na po yung tinayo nila. Palakpakan po natin, ha? Nakakatuwa kasi po si Doc Ed Cabantog, Francis Miguel at John Aspirin, walang tigil na tumutulong pa po sa napakaraming Pilipino, not only in the Philippines. Si Doc Ed ngayon, aming presidente, at Dr. Connie, nasa Kuwait. Gumagawa po ng ganito, nagpapaliwanag tungkol sa produkto, oportunidad para kumita, para yung mga naiwalay na OFWs ay makauwi na. At sila po ay makapiling ang kanilang pamilya. Kung magkano ang kinikita nila abroad, kaya nilang doblehin at triplehin pa sa AIM Global Program. Tsaka alam niyo, nanay, dito po, masyado kaming heavy sa training, yung pagsasanay po. Bakit? Kasi ayaw namin na pagbili niyo ng global package, alright? Pagbili niyo mamaya, by the way, yung mga first time po, sabi ni Nestor Gonzaga, so sa kanya ko narinig, yung mga magjo-join po ngayon, bababa kayo sa 3rd floor. Ano po? At dyan po ang daan, bababa po kayo, elevator, bababa po kayo, at doon kayo i-encode, may produkto kayo. Alright? Ayaw namin na bukas, paggising nyo, makikita niyo yung global package sa lamesa ninyo, at sasabihin ninyo, nauto yata ako ng kumari ko, ha? Ba't ba ako napalabas ng pera kahapon? Kaya ho kayo inimbitahan ng kumari at kumpare nyo ngayon, kaibigan ninyo. Hindi dahil sa 500. Hindi po. Dahil gusto nilang yumaman, kasama kayo. Gusto nilang lumusog kayo at maging masigla ang pangangatawan nila. Okay ba yung mga distributors? Yes. Tignan nyo nga po, mga first-time people. Tignan nyo po yung imbita sa inyo, sabihin nyo, salamat sa iyo. Pasalamat na kayo. Ha? O mga first-time visitors, sabihin nyo, bakit? Kasi ililibre kayo niyan sa Galilea mamaya. Nung malamig na tubig. Anyway, 3 bagay lang po bago ko isara ang meeting na ito kasi masayang-masaya ako. Kayo po'y nagbigay ng panahon para sa inyong buhay in the future with AIM Global. Ako po nagpapasalamat sa Diyos. Hindi na po ako pastor ngayon. Full-time po akong networker sa AIM Global. May mga leaders din po ako. Nagtanim din po ako. Na-reject din po ako. At nakakatuwa, yung 4 ko pong anak, napatapos ko na sa magagandang paaralan. Yung isa po, San Beda College, Alabang. Isa, Southville International University. Yung isa, University of the Philippines. Isa na lang pinapatapos ko. Ang nagbayad, 1,515 galing sa AIM Global. Okay? Hindi ba ako kumikita ng 1 million a month? Hindi po. Kasi, yung mga ibang distributors namin, ay nag 1 million, 2 million a month. At talagang yung 100,000 a month, hindi na po aksidente dito yon. Ang dami nang kumikita niya. Yung 24,000 a day, ang dami-dami na po. But not me. Sabi niya, John, bakit ayaw mo ng 1 million sa buwan? Tinatrabaho yon. Yung kinikita ko po, sapat na sa aking pangangailangan. May savings pa. Tama po ba? Sino bang ayaw ng Mercedes-Benz? Gusto ko yon. Pero nakabili na ako ng brand yung Toyota Corolla Altis 2013. Tumatakbo naman ng maganda. Ang lamig din naman ng aircon. Okay na ako sa Toyota Corolla. Okay mo ba yan? Ang gusto ko kasi, pag ikakasal yung aking mga anak, bongga naman yung wedding. Yun ang pinag-iipunan ko ngayon kasi gusto ko nang mag-aapo. Ayan ha. Napakasarap po ng buhay sa AIM Global kasi meron kayong time freedom at meron kayong financial freedom. 25 years ako nagpastor, may isang Valentine date na sarili kong gastos hindi ko nagawa. Kagabi po, niyaya ko yung aking misis. Pumunta kami sa Resorts World Hotel.
Nag-dinner kami first class. At nanood kami ng 360 band sa 360 bar. Kaya lang, dahil naninigarilyo, matay ako sa baho. Alam niyo, habang nanonood kami ng banda, no? Kami asawa, nag-date kami, tuwan-tuwa ako. Kasi may katabi kami lolo at lola. Magka-holding hands. Sabi ko, Mama, pagtanda natin, ganyan din tayo. Kaya lang ako, mamamatay ako sa free radicals dito. Talagang sama ng pakiramdam ko. Sabi ko na lang, oy mga waitress, kinakailangan mag-usap tayo ha. Etong card ko, akin ang mga number ninyo. Ha? Isa lang ma-recruit ko doon sa Global. Lahat yun magpipay in under my line. Alright? Alam niyo po, ang Global nagbabago ng buhay. Wala lang akong panahon para sabihin sa inyo, ang dami. Ang trabaho ko po ay coach, life coach ako. So pinapadala ko sa Apari hanggang General Santos. Nag-i-interview ako ng mga bagong milyonaryo. Yung mga nagbabagong buhay. Naku, ang dami po. Tuwan-tuwa ako sa mga, isipin niyo dating drug pusher sa Pasig, ma-recruit. Totoo, ngayon po, hindi na siya hinahabol ng pulis. Siya na nangahahabol ng pulis. Binibentahan niyo na si 24/7. O di ba magbabagong buhay yun? Meron po kami dito, na-recruit po. Kasi pag Miyerkules, attend kayo pag Miyerkules, mga sisel yung mga patotoo, paano na bago buhay nila, hindi man milyonaryo agad, pero tulad ni Rubin, binanggit ko, tinanong ko siya, magkano ka na monthly? Hindi na bumababa ng 40,000 a month. Hindi na masama yun, di ba? Nakakatulong na yan. May madre kami dito. Pumupunta once a month, kinukuha yung cheque. Sabi ko, si Sir Gladys, magkano na cheque mo? Mga 30,000 na po. Halika, magpatuturo ka sa amin. Ay, ayoko. Bawal sa amin tumayo dyan sa maraming tao. Kasi naka-outfit sa madre Sabi ko, bakit ba? Meron akong vow of poverty. May sinumpaan daw sila ng kahirapan. Aba, ayoko na sumpaan mo yan. Gusto ko vow of prosperity. Kasi pag prosperous ako, mas marami akong matutulungan. Tama ba ba? Sabi ko, sister, saan mo ba dinadala yung pera mo? Ibinabalik ko sa orphanage namin. Oh, maganda naman pala Di tumayo ka rito at magpatotoo ka. Ayaw po mahiyain. Sinasabi ko po, pati mga kapwa namin polis, si Kit Cuevas, police, active po ngayon. Alam niyo ba si Kit Cuevas, millionaire, may SUV, binalik na ang kanyang sweldo sa Northern Police District, naglilingkod pa rin sa gobyerno ng libre. Okay po ba yan? At hindi na nangangutang. Di ba binagong buhay? Sabihin niyo na bagong buhay. Ang gusto po namin, magbago ang inyong economic lifestyle. No? Kahit madagdagan lang ng 50,000 buwan-buwan, okay na ba sa inyo yun? At makakatulong. Gusto niyo bang tumutulong? Masarap kong tumulong pag may pantulong. Ang hirap tumulong pag ikaw mismo kinakailangan tulungan. Kagabi may dinalaw ako sa Makati Med. Hindi ko na sasabihin pangalan. Secret kasi. Napakayamang tao. Celebrity. Pagdating ko sa hospital, hinahanap ko sa emergency, wala po dito. Tinawag ko yung apo, asan lolo mo? Andito po sa 9th floor. Yung 9th floor, presidential suite ng Makati Med yun. Pagpasok ko na yung bodyguard. Ando din siya, 90 years old. Nag-pray po kami. Sabi ko sa kanya, sir, ano nararamdaman mo? Naghihina ako. Sir, magpipray tayo. Pero bago tayo mag-pray, ito ang C24/7. Inumin mo. Pinainom ko. Inom siya. Pagkainom, pray kami. Pagtas kwentuhan, pinapakain ako, ayoko. Alam mo sabi niya, Pastor, ano ba itong pinainom mo sa akin? Bakit? Para lumalakas yung katawan ko. Nubenta. Okay po ba yan? Kaya kayo mga first-time people, huwag na kayong uuwi nang hindi nagsasign up o nag-member o nag-pay in. Diyan po ang dahil sa third floor. Kaya sa mga umatend lang para pakinggan kami, salamat din po. Kung hindi kayo mag-member, dito po ang daan sa pintuang ito. Ha? Bintana po yan, 7th floor, rindag na kayo. Joke lang po. Ulitin ko, kinakailangan maganda at malaki ang pangarap nyo para sa inyong pamilya muna. Okay po ba yan? Huwag muna sa ibang tao, sa inyo muna. Ako po, happy. Misis ko ngayon, nasa Galilea, gumagasta na naman. Sabi ko, kakagasta mo lang agabi, gagasta ka na naman. Ililibre niya yung best friend niya. Pero habang nililibre niya, dahan-dahan yung pinakikinggan para madala din niya sa Global. Ha? At napakasarap ng buhay ngayon. Yung anak ko pong babae ay kadarating lang galing Thailand. Nag-network sa Phuket, Thailand. 1 week nag-network. Kasama ang kanyang boyfriend. Yung boyfriend ng anak ko, number 6 ng Global. Si John B. San Juan. So sabi sa akin ng anak ko, Papa, pwede ba kayo magpakasal ngayong taon? Sabi ko, mga bata pa kayo 23 ka lang.
26 lang si John B, papakasal na kayo? Sabi ko, wag muna. Higpit ako eh. Parang umiiyak. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Anong binubulong-bulong mo? Sabi niya, kasi sabi ni John B, kung papayag ang makasal kami ngayong December, ibibigay niya yung kamaro niya sa'yo. Yung kamaro? Oo. Aba, ba't December pa? Sa Marso, pakasal na kayo! Eh, joke lang yan, joke lang. Baka makarating sa grupo ni John B, ha? Joke lang yun. God bless you, anak, ha? Muli po, laliman nyo ang pangarap ninyo. Lakihan ninyo para makatulong po tayo, hindi lang sa pamilya nyo, sa komunidad nyo, kundi sa bansang Pilipinas, umangat ang ating buhay. God bless you. God bless and global. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat.